Master Silent Channel. Kabanata 821 hanggang 830. Ang bawat tao'y ay nasa parehong sitwasyon, kaya ito ay karaniwang upang magbigay ng isang pangalan. Matapos pakinggan ang kanilang pagpapakilala, ang nakaitim na matandang lalaki ay hindi nagpakita ng anumang pagtataka sa kanyang mukha, at mahinang nagsabi, "Ako ay isang bangungot, naniniwala ako na maaalala mo ang aking pangalan sa lalong madaling panahon. Ito ang Devil Island, kung nasaan ka. Ito ay ang Devil's Valley sa gitna ng Devil's Island. At ako ang Diablo dito. Maaari mo akong tawaging lumang bangungot. Bangungot matandang demonyo. Halatang tao siya, bakit niya tatawagan ang sarili niyang demonyo?" Nagulat si Tang Wulan, ngunit hindi siya makapagtanong. "Senyor, anong gagawin natin ngayon?" Tanong ni Tang Wulan. "Palaging alamin kung ano ang maaari nilang gawin dito." Napangiti ang bangungot, "Huwag kang mag-alala, may mga bagay na kailangan mong gawin. Ito ang magiging pahingahan mo sa hinaharap. Tandaan, huwag subukang lumapit sa liwanag ng pagkawasak doon dahil sa pag-usisa. Kung nahawa ka sa liwanag ng pagkawasak, walang makakapagligtas sa iyo. Nasa akin ka. Naiintindihan mo. Ang liwanag ng pagkawasak." Siyempre curious si Tang Wulan, hindi lang siya, pero lahat ng iba ay curious kung ano ang nangyayari sa liwanag ng pagkawasak. Ang lilang liwanag na sumisikat sa kalangitan ay magdudulot ng palpitations sa mahabang panahon sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Anong kaayla hilakbot na pag-iral iyan? At maaari nilang maramdaman na ang dahilan kung bakit ang Devil Island na ito ay puno ng katahimikan sa labas ay dapat ding direktang nauugnay sa liwanag ng pagkawasak. Kadadating mo lang ngayon, at bukas, direktang magsisimula ang iyong pagsasanay sa militar. Maghanap ng pagkain mag-isa. Lahat ng uri ng pagkain sa kagubatan. Okay, dito na lang. Pagkasabi nito, tumalikod at umalis ang matandang bangungot na demonyo. Ang katawan ay biglang naging ilusyon, at ito ay tila nawala sa larangan ng paningin ng lahat para lamang sa isang iglap. Ang bangungot na matandang demonyo ay nawala, si Tang Wulan ay nagsabi, ang lahat ay nagpapahinga sa lugar at pinanumbalik ang pisikal at espiritong kapangyarihan. Ang hininga ng buhay dito ay napakayaman, na napakabuti pa rin para sa atin. Ang lahat ay medyo naiinip sa mahabang panahon, at dumating sa lugar na ito na may napakalakas na sigla mula sa isang lugar kung saan walang enerhiya sa mundo, paano sila hindi magmadali? Para sa Panginoon ng kaluluwa, ano ang mas mahalaga kaysa sa kapunuan ng kapangyarihan ng kaluluwa? Ang mga kasosyo ay nagpahinga, at si Tang Wulan ay nakaupo din na naka-crossleg, nag-concentrate sa pagmumuni-muni. Ang lakas ng buhay dito ay mas malakas kaysa sa naramdaman niya noon, at kahit sa Sigad Island, walang ganoong kalakas na sigla. Ito ay may lubhang kapaki-pakinabang na epekto sa kanyang paglilinang. Ang paglilinang ng Blue Silver Emperor sa isang lugar na puno ng aura ng buhay ay tiyak na may epekto ng pagkuha ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Papasok na si Tang Wulan sa isang estado ng pagmumuni-muni. Biglang dumating ang isang pakiramdam ng krisis at hindi niya namamalayan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakita niya ang isang madilim na anino na gumuguhit sa kanyang direksyon. Hindi maganda. Itinaas niya ang kanyang mga kamay nang hindi namamalayan at sabay tulak palabas. Ngunit ang itim na anino ay dumating ng napakabilis, si Tang Wulan ay sumangot, at isang malakas na puwersa ang dumating, at siya ay sinampal at lumipad palabas. Hindi lamang siya, ngunit ang iba pang mga tao ng Shrek 7 Devils ay dumanas din ng parehong pag-atake. For a time, nahuli ang 7, lahat sila ay nabasag. Ano ang sitwasyon? Halos ilabas nila ang kanilang mga martial souls ng mabilis, at nagmamadaling nagtipon. Ngunit sa sandaling ito, may mga pagsabog ng kirot sa katawan. Nang tumingin ako sa ibaba, nakita ko ang maliliit na butas sa lugar kung saan ako nataman, at bahagyang umaagos ang dugo. Ang pangangilig ay naging isang nasusunog na sensasyon sa susunod na sandali. Si Exi ang unang sumigaw, at hahawakan na sana ng kanyang mga kamay ang nasaksak na lugar. "Huwag kang gumalaw." Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang kamay. Nakaramdam din siya ng matinding kirot, at ang mas ikinagulat niya ay kahit sa lakas ng dugo niya ay hindi nabawasan ang kilati. Lason. Tiniis ni Xingla ng matinding sakit, ngunit nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. "Basta ang iyong pagbabantay, kilala rin bilang ang 7 Shrek Monsters. Sa tingin mo ba ay ligtas dito?" Ang boses ng matandang bangungot na demonyo ay nagmula sa lahat ng direksyon. "Enjoy this neurotoxin. You don't need to try to treat or resist with spirit power, it's useless. If it hurts for 2 hours, it will naturally recover. Well, let me see how you are in pain. Matagal na akong wala sa mood. Happy. Neurotoxin." Habang nagsasalita ang bangungot na matandang demonyo, ang sakit sa 7 tao ni Tang Wulan ay nagsimulang tumaas ng mabilis, at ang ilang mga tao sa departamento ng bagyo ay mas mabuti. Si Exi, Shu Xiaoyan, at Shu Lizzy ay namumutla na, at ang kanilang buong katawan ay nanginginig sa sakit. Kung hindi dahil sa nagngangalit na mga ngipin at pasensya, natatakot ako na matagal ko nang hindi nakayanan.
Sa wakas ay naunawaan na nila kung saan nanggaling ang lumang bangungot. Gayunpaman, dumating sila dito. At saka, para lang pagbutihin ang kanilang pagbabantay, ito ba ay medyo walang awa. Ang sitwasyon ni Tang Wulan ang pinakamaganda, hindi dahil hindi siya nasasaktan, ngunit dahil ang kanyang kakayahan na makatiis ay malayo sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng napakaraming pagpapahirap ng bloodline ng Golden Dragon King, mayroon siyang napakahusay na kakayahan na tiisin ang sakit. Pero kahit ganoon ang sitwasyon, nakita niya ang pawis sa noo at bahagyang nanginginig ang katawan. Sa wakas ay hindi nakatiis si Xie, at muling tumawag. Sumigaw siya na parang nagpadala ng hudyat, at ang iba ay humagulgol din, at hindi makatiis na sumigaw sa sakit. Masakit sa loob ng 2 oras. Ang puso ni Tang Wulan ay kumikibot, ito ba ay isang paraan ng pagsasanay? 10 minuto lang ang lumipas, maliban kina Tang Wulan, Ye Xinglan at Yuan Enyahui, ang apat pa ay gamulong na sa lupa sa sakit. Sina Yuan Enyahui at Ye Xinglan ay parehong naka-cross-leg sa lupa, ang kanilang mga katawan ay patuloy na nanginginig, at sila ay hindi malayo sa pagbagsak. Kakaibang sapat, ang matinding sakit na ito ay dumarami sa lahat ng oras. Halos hindi makatayo si Tang Wulan, ngunit nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang sakit ay biglang hamina ng ilang minuto, at pagkatapos ay nagsimulang dahan-daang nabubulok. Ang potensyal ng katawan ng tao ay walang limitasyon. Kapag ang sakit ay nagsimulang hamina, bagamat ito ay masakit pa rin, hindi bababa sa ito ay magiging mas mabuti. Sa wakas, pagkatapos ng isa pang 10 minuto, nang ang sakit ay nabawasan sa isang matitiis na saklaw, ang lahat ay nag-aatubili na umupo. Masyadong malupit ito, wala pa tayong ginagawa. Bumaba ka na ba sa kabayo? Reklamo ni Xie. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ang kapabayaan natin. Maging sina Kai Lao at Shizu ay takot na takot sa pagsasanay sa militar dito. Dapat tayong maging mas maingat. Hanggat nagpapahinga tayo sa hinaharap, dapat nating bantayan ang mga tao. Sa kabutihang palad, sinabi ng nakatatanda ang 2 oras na ito ay kasinungalingan lamang sa atin. Biglang sinabi ni Yuan Enyahui, hindi naman, may alam ako tungkol sa mga neurotoxin, ang bagay na ito ay hindi madaling mawala, maaaring ito ay isang labanan. Bumaba na lang ang boses niya, at biglang tumindi muli ang sakit sa lahat. Oo naman, hindi ganoon kadaling lutisin. Masakit ito sa loob ng 10 minuto, makalipas ang 10 minuto, at sumasakit muli. Ang prosesong ito ay bahagi ng pisikal na pagpapahirap sa mga tao, at ito rin ay lubhang marahas sa mental na pagpapahirap. Yung feeling na parang kinontrol mo lang na wag kang mahimatay sa masakit na koma, pero hinayaan kang maranasan ng malalim kung ano ang ultimong sakit. Pagkatapos ng 1 oras, lahat ay pawis na parang ulan, at malapit na silang mag-collapse. Umupo din si Tang Wulan. Siya, Ye Xinglan at Yuan Enyahui ay halos hindi makaupo. Hindi naging madali para sa apat na manatiling gising. Kapag hindi gaanong masakit si Xu Lizhi, gagawa siya ng ilang recovery meat bonds para matulungan ang lahat na mapanatili ang kanilang pisikal na lakas. Tumingin si Xie kay Tang Wulan, "Boss, pwede mo na akong patumbahin, hindi ko na matiis, sobrang sakit." Masakit hanggang buto. Ang sakit ng crampong na iyon ay talagang hindi mabata. Pinandilatan ni Yuan Enyahui si Xie, hindi ka mahihimatay. Kung ang neurotoxin ay nasa koma, malamang na mapinsala nito ang mga panloob na organo. Kapag gising ka lamang mapoprotektahan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapasigla ng kapangyarihan ng kaluluwa. Kung mabubuhay ka, magiging maayos ito. Xie, tahan ka. Habang nagsasalita, gusto ni Yuan Enyahui na abutin si Xie at hilahin siya sa kanyang tagiliran. Sa suporta ni Yuan Enyahui, naging matatag ang mood ni Xie. Sa sandaling ito, isang tinig ng pagsang-ayon ang tumunog. Oo, hindi pa ako nahimitay ng 1 oras. Ang iyong pagpapaubaya ay napakahusay. Para sa iyong mahusay na pagganap, ang unang pagsubok na ito ay naipasa pa nga. Muling lumitaw sa paningin ng lahat ang matandang bangungot na demonyo. May hawak pa rin siyang maliit na garapon sa kanyang kamay at naglakad papunta kay Tang Wulan. Inabot niya ito kay Tang Wulan. Kayo po. Ito ang panlunas, diretsyong ipahid sa sugat. Kinuha ni Tang Wulan ang garapon na may mapait na ngiti. Ang ilan ay walang magawang nagsabi, "Senior Nightmare, talagang sasample ka sa amin sa sandaling dumating ka." Ang bangungot na matandang demonyo ay walang pakialam, dahil narito ka, kami ang may pananagutan para sa iyo. Lahat ng iyong dinaranas ngayon ay malamang na mahaharap sa hinaharap. Ang katawan ng tao ay may napakahalagang katangian, iyon ay, ang pangalawang pagtitiis. Ito ay ibang-iba sa pagtitiis noong unang pagkakataon, lalo na ang pagtitiis sa aking puso. Okay, iyon na. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at nawala ulit. Ang mga salita ng bangungot na matandang dyablo ay nagparamdam kay Tang Wulan ng kaunti sa kanyang puso. Malabo niyang nauunawaan ang mga katangian ng pagsasanay sa militar na ito, ngunit hindi niya ito lubos na maipaliwanag.
Ibinigay ni Tang Wulan ang garapon kay Ye Xinglan sa tabi niya, panasan mo muna ito. Mag-iingat ako. Sa mga oras na ito, hindi na masyadong matindi ang sakit sa kanyang katawan. Ay nalalayan ni Tang Wulan ang kanyang mga paa at tumayo. Sa pagkakataong ito ay hindi siya nang ahas na maging pabaya at inilabas ang gintong dragon. Baril, pinagmamasdan ang paligid. Yungib. Ang matandang bangungot na demonyo ay lumabas mula sa ilusyon, at mayroong isang malaking bowl ang kristal sa kuweba, 1 metro ang diametro. Ang liwanag at anino ay kumikislap sa loob, hindi ba ito ang eksaktong sitwasyon ni Tang Wulan at ng kanyang mga kaibigan sa oras na ito? Ang matandang Diablo ay nakatayo sa harap ng bowl ang kristal, at sinabi niya, malupit, malupit ka talaga. Hindi ba't sinabi mo na dapat kang maging mas magaan kapag handa ka na? Bakit napakalupit nila sa sandaling umakyat sila? Kung hindi nila kayang tiisin ang pagbagsak, ano ang dapat nating gawin? Saka hindi ba kailangan nating maglaro? Inis na sinabi ng matandang bangungot na demonyo, huwag kang pumunta sa set na ito, hindi mo alam kung gaano ka kasabik, hindi ba kita kilala? Para sa iba't ibang mga sitwasyon, syempre kailangan mong ayusin ang kahirapan. Ang mga maliliit na lalaki na ito ay maaaring pumasok sa lambak gamit ang kanilang sariling kapangyarihan. Ang pisikal na tibay ay medyo maganda. Hayaan nating unti-unting mahanap ang kanilang mga limitasyon. Gayunpaman, sila ay talagang simple at katawa-tawa. The old demon shuddered. He smiled, obviously it is 1 hour, you have to say it is 2 hours. Anong gamot ang binigay mo sa kanila? Ang bangungot na matandang demonyo ay ngumiti din, at ang kanyang ngiti ay puno ng mapang-amoy na amoy, malalaman mo sa lalong madaling panahon. Si Tang Wulan ang huling naglagay ng ointment sa sugat. Matapos mailapat ang pamahid, ito ay malamig at hindi komportable. Ang dating nasugatan na lugar ay namumula na at namamagat dahil sa matinding pananakit, ngunit pagkatapos ilapat ang pamahid na ito, mabilis na nawala ang pamumula at pamamaga, at talagang kapaki-pakinabang ang panlalamig na pandama. Nakaupo na lahat sina Shu Lizhi, XCXC, Ye Xinglan, at Le Zhengguo, puno ng relief ang kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, si Ye Xinglan, na unang naglagay ng ointment, ay bahagyang pinilipot ang kanyang katawan, medyo makati. Maghihilom ba ang sugat? Masyadong mabilis. Sa sandaling sinabi niya ito, naging kakaiba rin ang ekspresyon ni Shu Lizhi sa kanyang harapan at likod na mga paa na may pamahid, mukhang medyo makati. Marahan niyang kinamot ang paligid ng sugat. Walang kwenta ang kalmo na ito, pangangati sa isang iglap ay tumaas ang kanyang pakiramdam, at ang kanyang katawan ay umikot ng hindi mapigilan. Mga Katie. Biglang nagbago ang pagkawalan ng kulay ni Tang Wulan. Hindi kaya iyon ang pamahid. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw ang sobrang makati na sensasyon sa kanyang sugat. Ang Katie ay parang sensasyon na gustong mapunit. Hindi napigilan ni Shu Lizhi ang pagkamot sa kanyang katawan gamit ang kanyang dalawang kamay, at hindi nagtagal ang mga damit sa kanyang pangitaas na katawan ay napunit mag-isa, at ang mga mantsa ng dugo ay bakat din sa kanyang katawan. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin at nilabanan ang Katie sa kanyang kamangha-manghang lakas. Sa isang pag-iisip, pinakawalan siya ng Blue Silver Emperor, mabilis na pinagsalikop ang mga kamay at paa ng kanyang mga kasosyo, hinayla sila palayo, pinipigilan silang magkamot. Boss, kalmo ko, makati, hindi ko matiis. Sigaw ni Shu Lizhi. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw, ilang beses na mas matindi kaysa sa naunang sakit. Ang sakit ay medyo madaling tiisin, ngunit ang pangangati ay hindi ganoon kadali. Ang matinding pangangati ay nagpakibot sa katawan ng lahat. Huminga ng malalim si Tang Wulan, at nanginginig ang kanyang katawan para pakawalan pa ang Blue Silver Emperor. Hindi lang niya ginulo ang mga kamay at paa ng kanyang mga kasama, itinapat pa niya ang Blue Silver Emperor sa kanilang mga bibig ng magkatabi, baka kumagat pa sila dahil sa sakit. Naputol ang dila niya. Nasaan ang pagsasanay sa militar? Ito ay simpleng hindi makataong pagpapahirap. Hindi katakataka na sinasabi nila na sila ang Diablo, sila nga. Ang matinding pananakit ay naging sanhi ng matinding pagspasm ng katawan ng lahat, at tumagal ng kalahating oras ang pangangati. Nang tuluyang mawala ang Katie, lahat ay namamatay na. Lalo na sina Shu Lizhi at Shu Xiaoyan ang nasa pinakamasamang sitwasyon. Si Shu Lizhi ay tila nawalan ng bilog. Napabuntong hininga si Tang Wulan. Noon lamang niya unti-unting kinalas ang Blue Silver Emperor na nakatali sa kanyang mga partner, at tinipon ng lahat. Parehong mapatla sina Shu Lizhi at Shu Xiaoyan at nahulog sa isang semi-conscious state. Si XCXC ay nasa mas mabuting kalagayan kaysa sa kanila, nakasandal kay Yuanan Yahui. Mapatla ang mukha ni Le Zhengguo, at niyakap niya si Shu Xiaoyan. Hindi naman dapat ganoon kalala ang kondisyon niya, pero dahil naubos na ang sigla niya noon, natural na bumaba ng gusto ang resistensya ng katawan niya. Si Tang Wulan, Ye Xinglan, at Yuan Yahui ay gising pa, ngunit ang kanilang mga katawan ay nanginginig paminsan-minsan, bahagyang nanginginig. Hinawakan ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear at patuloy na huminga ng malalim para makuha ang buhay na enerhiya sa hangin para maibalik ang kanyang pisikal na lakas.
Bilang kapitan, talagang hindi siya maaaring matamba, at kailangan niyang bantayan ang kanyang mga kasama. Dapat sabihin na ang matandang bangungot na demonyo ay nagturo sa kanila ng isang malalim na aral, iyon ay, huwag magtiwala sa iba anumang oras, at manatiling mapagbantay sa lahat ng oras. Oo, mas maganda kaysa sa inaasahan. Magutom ka, kumain ka. Ang matandang bangungot ay muling lumabas sa kawalan, bitbit ang isang malaking kahon ng pagkain sa kanyang kamay, at naglakad sa harap nila, binuksan ang kahon ng pagkain, na puno ng laman. May 8 palapag, lahat ng mga ito ay lahat ng uri ng mga delicacy, pati na rin ang mga prutas. Natural na inilalagay ng matandang bangungot na demonyo ang mga pagkain ito sa harap nila, pagkatapos ay bahagyang ngumiti, gumawa ng pakiusap, tumalikod at nawala. Nang makita ang pagkain, nanginig ang puso ni Tang Wulan. Sobrang hilig niyang kumain at naubos niya kanina. Nahaharap sa napakaraming delicacy, ang kanyang malakas na salpok ay nagtulak sa kanya na sumugod. Pero, kaya ba talaga niyang sumugod? Alam ng Diyos kung may lason ang mga pagkain ito. Ngayon lang nila naranasan ang pagsubok sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kung gagawin mo ito muli, walang makakatiyak na babagsak ang lahat. Hindi ka makakain, kahit gaano kasarap ang pagkain, hindi mo ito mahawakan. Bagamat patuloy na sinasabi sa kanya ni Tang Wulan sa kanyang puso na hindi na ito dapat pahirapan sa pagkakataong ito, ang pagkain ay dapat na walang problema. Gayunpaman, kung naniniwala siya sa lumang bangungot sa pagkakataong ito, paano naman sa susunod? Sino ang nakakaalam kung kailan ito muling susubok sa ugali na iyon? Huminga ng malalim, same time na sinabi ni Tang Wulan, mula ngayon, kahit na ano pa ang ipadala sa atin ng matandang bangungot na demonyo, hindi na natin ito mahahawakan. Dapat mag-ingat ang lahat at mabawi muna ang lakas. Magpahinga at magbabantay ako. Kung gutom ka, kumain ka muna. Ilang tuyong pagkain. Pagkatapos gumaling ni Lizzie, gagawa ako ng mga buns para sa lahat. Tumango si Ye Xinglan, namumulaklak ang mga bituin sa kanyang kamay, at nahulog ang mga bituin, pinutol ang lahat ng pagkain. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, at naunawaan niya na pinalalakas nito ang kanyang paniniwala. Ang pag-aaksaya ng pagkain ay isang kahiya-hiyang pag-uugali. Ginagamit ko ang aking kredibilidad upang matiyak na walang mali sa pagkain ngayon. Ang iyong psikolohikal na pagtitiis ay talagang mahina at nakakaawa. Puno ng panunuya ang tunog ng matandang bangungot na demonyo. Hindi natinag si Tang Wulan, noong kaka-deliver pa lang ng antidote, naubos na ang iyong pagkatao. Simula ngayon, hindi na kami maniniwala sa anumang salita mo. Dahil nandito na ang aming military training content, survive for 2 years, then, we just have to work hard to survive. Don't bother you. Yungib. Napakabilis kong nag-react. At mukhang determinado pa rin siya. Sabi ni Old Devil Destroyed na may halong pagtataka. Nagkibit-balikat ang matandang bangungot, so ano? Ito ay simula pa lamang. Ito ay pampaganya lamang, at may malaking pagkain na naghihintay sa kanila sa likod. Sa pagpupumilit ni Tang Wulan, unti-unting bumabawi ang pisikal at kaluluwang kapangyarihan ng magkapareha. Ang bangungot na matandang demonyo ay hindi na muling nagpakita, humalili sa pagpapahinga, at sa recovery bag ni Shu Lizzie, sa wakas ay naibalik ang lahat sa kanilang pinakamabuting kalagayan. Magandang magdala ng food type Spirit Master, at hindi ako natatakot na hindi ito kainin. Tumingin si Ye Xinglan sa langit, isang araw na. Ano ang susunod nating gagawin? Saglit na nag-isip si Tang Wulan, at sinabi, huwag kang gumawa ng anuman, manatili ka lamang dito para magsanay. Sa ganitong paraan, maliban kay Lizzie, magtatrabaho tayo ng magkapares at magbabantay. Ang iba ay nagmumuni-muni at nagsasanay lamang, at narito sila upang mag-address. Ang lugar na ito ay napakayaman sa sigla, na malaking pakinabang sa ating paglilinang. Tumango ang lahat, naramdaman nilang lahat. Bagamat nakaranas na ako noon ng hindi makataong pagpapahirap, ang paglilinang sa lugar na ito ay talagang may epekto na doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ang enerhiya ng buhay sa himpapawid ay ang pinakadalisay na elemento ng langit at lupa, at pinupunan nito ang maunlad na kalikasan ni Zhuan Tiangong, at ang epekto ay halatang mas maganda kapag nagsasanay kaysa sa akademya. Sinabi ni Shu Lizzie na may kaunting takot, ang matandang bangungot na demonyong iyon ay hindi tayo papakawalan ng ganoon kadali, tama ba? Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, nandito ang mga sundalo upang takpan ang tubig. Tandaan, hindi tayo kumakain at umiinom dito hanggat maaari. Ang inuming tubig na dinadala natin ay tinitipid. Panoorin muna natin ang mga pagbabago, at tiyak na babayaran nila ito. Ano ang mangyayari? Kung tayo ay kikilos muna, madaling malinlang sa ganap na hindi pamilyar na lugar na ito. Kaya kailangan muna nating hintayin na kumilos sila. Mabuti. Sumang-ayon ang lahat at nagsimulang mag-practice. Ang pagiging mahinahon ni Tang Wulan ay nagbigay ng malaking kumpiyansa sa lahat. Ha? Ano yon? Biglang itinuro ni Exi ang harapan. Isang mahinang dilaw na ambon ang dahan-daang lumapit sa kanila, hindi lang mula sa harapan, ang dilaw na ambon ay nagmula sa lahat ng direksyon. Nagmamadaling sumigaw si Tang Wulan, huminto ka.
Mag-ingat, lahat. Narito ang mga bagong trick. Habang nagsasalita, si Tang Wulan ay gumawa ng kilos kay Yuan Yahui. Ang spirit ring ni Yuan Yahui ay kumikinang at agad na pinakawalan ang kanyang Titan Great Ape Martial Spirit. Habang nakataas ang magkabilang kamao, ang mga grupo ng mga air cannon ay pumutok sa paligid, na pinawi ang dilaw na ambon hanggat maaari. Ngunit sa sandaling ito, ang isang malaking halaga ng dilaw na ambon ay lumundag sa ilalim ng mga ito sa parehong oras, na direktang sumasakop sa kanilang pito. Sa sandaling bago ang pagkawala ng malay, ang kamalayan na lumitaw sa isip ni Tang Wulan ay hindi siya dapat manatili sa lugar na ito, dahil ang lugar na ito ay dinala rin ng matandang bangungot na demonyo. Ang pito ay dahan-daang bumagsak sa lupa, at hindi nagtagal ay nakoma ang lahat. Nawala si Huang Wu, at dalawang figure ang dumating sa kanila. Ang nasirang matandang demonyo ay ngumiti sa buong mukha, at ang bangungot na matandang demonyo ay may masungit na mukha. Gusto pa rin tayong maglaro ng isang grupo ng maliliit na lalaki. Hoy! Ipaalam sa iyo at malaman kung gaano ito kalakas. Malamig na sabi ni Old Nightmare. Shattered the old demon said, okay. Maaari kang magmadali. Tingnan natin kung ano ang iniisip ng maliliit na lalaki na ito sa kanilang mga puso. Nang magising si Tang Wulan, nalaman niyang nasa pwesto pa rin siya, ngunit nawala ang kanyang mga kaibigan. Sa sandaling tumalikod siya, mabilis siyang tumalon, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang solemn na kulay. Nagsimula na siyang magduda, ito ba talaga ang lugar kung saan hinahayaan sila ng akademya na magsanay sa militar? Ang lahat ay kakaiba, at ang ginamit ng matandang bangungot na demonyo laban sa kanila ay hindi tulad ng pagsasanay, tulad ng pagpapahirap sa kanila. Anong uri ng lugar ang Devil's Island? Nanginginig si Tang Wulan sa isang sigaw. Pamilyar ang sigaw, dapat ay isang taong kilala mo, ngunit hindi ito isa sa Shrek 7 Monsters. Sino ito? Mabilis na binitawan ni Tang Wulan ang kanyang battle armor at Golden Dragon Spear. Sa kakaibang lugar na ito, dapat ay mayroon siyang 12 puntong espiritu. Kailangang hanapin sila ng mga kasama kung wala sila, at ang lugar na ito ay dinala ng matandang bangungot na demonyo, kaya hindi na siya dapat tumuloy dito. Matapos umungol ng kaunti si Tang Wulan, mabilis siyang tumakbo sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. May sumigaw na naman, pero hindi niya itinuro ang direksyon. Dumaan si Tang Wulan sa kakahuyan. Sa di kalayuan ay biglang may bumungad na lawa sa kanyang harapan. Sa tabi ng lawa, isang maputi ang balat na figure ang nakahiga sa lupa at dahan-daang umaatres, hawak pa rin ang isang sibat na kumikinang napilak sa kanyang kamay. She was unwielded, at parang naliligo siya kanina. At sa kanyang harapan, unti-unting lumalapit ang isang higanteng sawa. Ang higanteng sawa ay mahigit 100 metro ang haba at kasing kapal ng tangke ng tubig. Ang malaking ulo nito ay parang maliit na bahay. Ibinuka nito ang malaking bibig at dahan-daang lumapit sa dalaga. Aapihin ang nakaraan. Nar! Bulalas ni Tang Wulan, at pagkatapos ay sumugod siya ng hindi nag-iisip. Kumikislap ang gintong liwanag at lumipad ang gintong dragon. Sa pagitan ng mga marahas na putok, halos agad na hinarangan si Nar. Tama, ang may hawak ng Silver Dragon Spear ay si Nar. At ang higanteng sawa sa kanyang harapan ay naglalabas ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Umuungal si Tang Wulan sa langit, at walang pag-aalinlangan na pinakawalan niya ang katawan ng gintong dragon, ang dagandong ng gintong dragon. Sa ilalim ng epekto ng dagandong ng gintong dragon, ang katawan ng higanteng sawa ay umatras, at pagkatapos, ibinuka nito ang malaking bibig at kumagat kay Tang Wulan. Ang gintong sibat ng dragon sa kamay ni Tang Wulan ay tumawid, nang walang takot. Sa pagtaas ng katawan ng gintong dragon, itinaas niya ang kanyang kapangyarihan sa sukdulan. Boom! Sa gitna ng malakas na ingay, ang ulo ng dambuhalang sawa ay itinabi niya. Ang higanteng sawa ay nasa sakit, at ang malaking katawan nito ay itinayo na may mga kaliskis, at mabilis na pumulupot sa kanya. Namumula ang mukha ni Tang Wulan, gumalaw ang kanyang isip, at tinawag ang Tyrannosaurus Rex. Isang araw ang lumipas, at ang Tyrannosaurus ay maaaring ipatawag muli. Ang Tyrannosaurus ang pinakaangkop na harapin ng malaking tao na ito. Matapos lumitaw ang Tyrannosaurus Rex, bamuka ang kanyang bibig, at kinagat niya ang leeg ng higanteng sawa sa isang kagat. Ang higanteng sawa ay nagsimulang magpumiglas ng husto, at ang malaking katawan ay nakapulupot sa katawan ng Tyrannosaurus Rex. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa Tyrannosaurus Rex ay nasa malakas na puwersa ng kagat nito. Ang pagiging makagat ng Tyrannosaurus Rex ay karaniwang tiyak na mapapahamak. Lumingon si Tang Wulan, ngunit natigilan. Babae na si Nar, hindi yung maliit na babae dati. Ang kanyang mga kamay ay hindi sapat upang protektahan ang kagandahan ng kanyang katawan. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman lamang ni Tang Wulan ang matinding init. Dali-dali niyang kinagat ang dulo ng kanyang dila, sinubukang gisingin ng kaunti, pagkatapos ay mabilis na hinubad ang kanyang coat at inihagis kay Nar, "Bilasan mo at isuot mo." Kinuha ni Nar ang mga damit at tumingin kay Tang Wulan, ngunit napuno ng luha ang kanyang magagandang mata. Kuya, ang lupit mo, bakit ayaw mo sa akin? Ano bang problema ni Nier, bakit ayaw mo sa akin?
Wala siyang suot na damit, kaya ibinagsak niya ang sarili sa harap ni Tang Wulan, yamakap sa kanyang mga bisig at niyakap ang kanyang katawan ng mahigpit. Naninigas ang katawan ni Tang Wulan sa kanya, nagmamadaling sinabi, "Nar, huwag mong gawin yan. Linisin muna natin ang sawa, pumunta ka rin ba dito para sa pagsasanay sa militar?" Ngunit bakit sinabi ng Pavilion Master na wala ka na? Umiyak si Nar sa mahinang boses, ayaw ng teacher na makasama kita, nagalit siya. Pinapante niya ako dito. Pero, miss na kita. Kuya, huwag mo akong iwan, okay? Huwag mo akong iwan sa hinaharap. Okay lang ba ako? Gaya ng sinabi niya, mas mahigpit niyang niyakap si Tang Wulan. Bumantong hininga si Tang Wulan, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Ngunit isang bagay na napakasaya para sa kanya na mahanap ang kanyang kapatid na babae. Marahang hinawakan ang mahabang buhok ni Nar, "Huwag kang ganyan, Nar. Hamanin muna natin ang sawa." Sinabi ni Nier, "Kuya, sabihin mo muna sa akin, ako ba ang pipiliin mo o siya?" Tumingin si Tang Wulan kay Nar at nakita ang isang pares ng matigas ang ulo. "Nar, nasabi ko na sa iyo ng malinaw noong araw na iyon." "Ako." Nasabi na lang niya rito, ngunit biglang nanlamig ang mga mata ni Nar, at kaagad pagkatapos, sumakit ang dibdib niya, at may dumaan na silver light. Tumagos sa kanyang katawan. "Nier, ikaw." Tinitigan ni Tang Wulan si Nar ng walang laman, ang silver dragon spear sa kanyang kamay ay tumusok sa kanyang dibdib. Puno na ng pagtatampo ang mukha ni Nar, "Bakit? Bakit hindi mo ako pinili? Mas maganda ako sa kanya sa lahat, pero hindi mo ako pinili. Kung hindi mo ako pinili, umalis ka na at mamatay." Habang nagsasalita, masigla niyang hinalo ang silver dragon spear sa kanyang kamay, at ang matinding sakit ay naging sanhi ng pagkumbelsyon ng buong katawan ni Tang Wulan, at ang sigla ay mabilis na nawala. Hindi ka Nar, hindi ito gagawin sa akin ni Nar." Biglang nagningning ang mga mata ni Tang Wulan, nakatingin kay Nar na may malungkot na mukha, "Hindi ka Nar, kahit anong mangyari, hindi kikilos si Nar laban sa akin. Bangungot, lumang bangungot. Hindi ka Nar." Si Tang Wulan ay umungal at iwinagayway ang Golden Dragon Claw gamit ang kanyang kanang kamay, at ang Golden Dragon ay namatay. Puff! Nawala agad si Nar sa kanyang harapan, pati na rin ang sawa. Ang lahat sa paligid ay naging baluktot. Sa sobrang lakas ng pag-iisip, hindi talaga madaling gugustuhing masira ka. Tapos, okay. Yun ang ultimate. Lahat ng nasa harap niya ay naging ilusyon, ang mga mata ni Tang Wulan ay naging itim, at siya ay nakoma muli. Nang muli siyang magising, natagpuan niya ang kanyang sarili sa malayo. Pagtalikod at pagupo, hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang dibdib ng hindi namamalayan. Walang mga sugat, at syempre walang sibat na pilak na dragon. Si Nier ay ilusyon, isang bangungot. Napabuntong hininga si Tang Wulan. Sa wakas ay nalampasan ko ito, ngunit para sa kanya, nang isaksak ni Nar ang sibat na pilak na dragon sa kanyang dibdib, ang kanyang pagkabigla at sakit sa oras na iyon ay hindi mailarawan. Sa kabutihang palad, natalo ng matibay na paniniwala at pagtitiwala kay Nier ang bangungot. Sa wakas, nakalusot pa rin siya, ngunit kahit na ganoon, umaalingaw pa rin sa kanyang isipan ang umiiyak na boses ni Nar na nagpapasakit pa rin sa kanyang puso. Oo. Kung tutusin, nabigo siya kay Nier. Kaya, ito ba ay nasa isang panaginip o nasa isang estado ng paggising sa oras na ito? Hindi malinaw si Tang Wulan. Dahil ang bangungot ngayon ay masyadong totoo, at ang sakit ay totoo. Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas sa kanyang harapan ang matandang bangungot na demonyo. Nagulat ako, hindi ba? Ang matandang bangungot na demonyo ay tumingin kay Tang Wulan ng pabiro. Ang ekspresyon ni Tang Wulan ay pinaikli. Sa lalaking ito, hindi na talaga siya nito kayang respetuhin. Nasaan ang mga kasama ko? Nasaan sila? Mas mainam na magsama-sama ang lahat. Ang lumang bangungot ay nagsabi, "Huwag mag-alala, makikita mo sila sa lalong madaling panahon. Ngunit kailangan mong gumawa ng isang bagay para sa akin. Kung hindi mo ito magagawa, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso." Tumaas ang kilay ni Tang Wulan, "Anong problema?" Ang bangungot na matandang demonyo ay nagsabi, "Syempre ito ay isang napakahirap na bagay, mas mabuti na maging ganito, hahayaan ko munang makita mo ang mga kahihinatnan." Habang nagsasalita, marahang iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay, at unti-unting nahuhubog ang isang ilusyon na larawan. "I have to say, your mental power is very good, and your will is firm. To be able to break free from my nightmare so fast, at least 200 years, you should be the fastest one. This is good, but I am very dissatisfaction. Since dreams can't make you feel real pain, and can't make your mental breakdown. Then, let's change." Ang larawan ay ipinakita, na nahahati sa tatlong bahagi, ang bawat bahagi ay isang kuweba, at may 2 tao sa bawat kuweba. Sa unang kuweba ay sina Xu Lizhi at Xu Xiaoyan, ang pangalawang kuweba ay sina Ye Xinglan at Xi Xi, at ang pangatlong kuweba ay Li Zhenggayo at Yuanan Yahui. Hindi kalakihan ang bawat kuweba, parang isang dosenang metro kwadrado lang. Ang isang kulay rosas na bola ng liwanag ay nakasabit sa itaas ng kuweba, at may mahinang ambon sa loob nito. Nakita mo ba? Maayos silang lahat ngayon.
Siyempre, ngayon lang. Ang ngiti sa mukha ng matandang bangungot na demonyo ay kakaiba, kakaibang hysterical. Malamig na tiningnan siya ni Tang Wulan, ano ang gusto mo? Sinabi ng matandang bangungot, tingnan mo ang pink na ambon sa kanilang silid. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang mga panaginip, dapat silang maging tatlong pares. Pagkatapos, pinaghiwa-hiwalay ko sila at inilagay sa isang silid. At na ang pink na ambon ay ang pinakamalakas na uri ng gamot na mahahanap ko para sa mga lalaki at babae. Anuman ang mga tao at hayop, basta naamoy mo ang ambon, isa lang ang magagawa mo. Pagkasabi noon, pinitik niya ang kanyang mga daliri, pagkatapos ay ngumiti at sinabi, meeting. Nanlaki ang mga mata ni Tang Wulan, at agad na lumitaw ang isang pagsabog ng sigasig, nakikipag-away ako sa iyo. Marahas siyang humakbang pasulong, at pinasabog ng suntok ang matandang bangungot na demonyo. Ang katawan ng matandang bangungot na demonyo ay ilusyon, at ang kamao ni Tang Wulan ay dumaan sa kanya. Sa susunod na sandali, nagpakita na siya sa kabilang panig ng Tang Wulan. Bata, huwag kang pabigla-bigla. Gusto mo bang buksan ko ang tatlong uri ng ambon ngayon? Ang matandang bangungot na demonyo ay nagwagayway ng kanyang kamay, at ang tatlong kulay rosas na ambon sa larawan ay biglang nagsimulang tumulo. Hindi. Naikuyom ng mahigpit ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao gamit ang dalawang kamay, ang kanyang mga kuko ay natusok na sa kanyang mga palad dahil sa kanyang galit. Ito ay kakilakilabot, at isang malakas na pakiramdam ng takot ay kusang lumitaw. Siyempre alam niya kung ano ang mangyayari pagkatapos na mailabas ang ambon. Iyon ay magiging isang ganap na sakuna. Ang tatlong mag-asawa ay bumaliktad at nahawahan ng hamog na gumawa ng isang bagay, na mas malupit kaysa sa pagpatay sa kanila. You must really want to say. You are just military training here, why do you do this, right? Nagkibit balikat ang matandang bangungot na demonyo at tinanong si Tang Wulan. Mabilis ang paghinga ni Tang Wulan, namumula ang kanyang mga mata, matamang nakatitig sa kanya. Napagtanto niya na hindi ganoon kadali ang Devil Island na ito. Ang lumang bangungot ay bumantong hininga at sinabi, sa totoo lang, ang lahat ay mas komplikado kaysa sa iyong iniisip. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa iyo na ako ay 1,764 na taong gulang. Nanatili si Tang Wulan, mahigit 1,700 taong gulang. Ano ang konseptong ito? Kahit na ang pinakamakapangyarihang titulo na Daoluo at Extreme Daoluo ay halos hindi mabubuhay ng higit sa 300 taong gulang. Ang bangungot na matandang demonyo ay nagsabi, sa tingin mo ba ay gusto kong maging matanda na? Ayaw ko, ngunit hindi ko mapigilan. Ayokong mamatay ng madali. Sa totoo lang, hindi ako tao. Ngunit isang sinag ng mga kaluluwa sa Devil Island. Ang islang ito ay orihinal na tumigil sa pag-iral, at pinahintulutan lamang itong lumitaw dahil sa pagdating ng Diablo. Sa mga panahong iyon, wala pang kaluluwa. Ang Diablo ay ang purple red light na nakikita mo. Itong piraso sa Devil Island ang pinakamalaking fragment. Tinatawag namin itong Devil Fragment, o Destroy Fragment. Bawat isla sa Devil Islands ay may ganoong fragment noong panahong iyon. Nang mahulog ang mga pirasong ito sa dagat, nagkataon na nangangisda ako dito kasama ang ilang mga kaibigan. Kami ay ordinaryong tao lang. Para lang suportahan ang aming pamilya. Diretsahang sinira ng nakakatakot na puwersang iyon ang aming mga bangkang pangisda, pati na rin ang aming mga katawan. Hindi ko alam kung gaano ito katagal. Bigla kong nalaman na buhay na naman ako. Simula noon, naging bangungot ako. Ito ay ang hitsura ng mga tao at mga multo. Kami ay kabilang sa isang bahagi ng lugar na ito, ngunit hindi kami maaaring umalis dito. Pagkatapos ay namuhay kami ng malungkot. Kung ang mga tagalabas ay pumasok dito, hindi sila makakaligtas. Maliban kung ito ay nasa lambak sa harap ng iyong mga mata. Ngunit ito ang aming lugar, at ang mga tagalabas ay hindi makakapasok. Hanggang sa isang araw, isang ninuno ng iyong Shrek Academy ang dumating dito. Siya ay napakalakas kaya hindi namin siya nakalaban noong mga oras na iyon. Dito, siya ay lumaban sa amin ng mahabang panahon, at sa wakas, siya ay tinamaan ng malakas. Sinabi niya na siya ay tinamaan ng malakas na kapahamakan bago siya umalis sa kapangyarihan ng pagkawasak. Sa amin ay malaki ang nakinabang sa kanya, umaasa siya na ang kanyang mga kaapu-apuhan ay makakarating dito upang maranasan ang mga ito sa hinaharap. Para sa iyo, nagpunta ako dito para sa espesyal na pagsasanay. Pero para sa amin, hindi ganoon. Kayo lang ang mga laruan namin. Hindi nagtagal, nakaya namin sa wakas ang kapangyarihang sirain ang pinanggalingan ng mga pira-piraso. Hindi na kailangan pang matakot sa iyo Shrek. Ano bang meron sa kolehiyo? Kaya, tayong mga matandang halimaw ay kayang bumitaw at gumawa ng mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Bagamat hindi pa rin natin kayang umalis dito sa loob ng iyong kontrol, si Cha. Kapalaran, at isisi mo ito sa iyong kapalaran. Sa pakikinig sa mga salita ng lumang bangungot, ang puso ni Tang Wulan ay unti-unting lumubog sa ilalim. Ang lahat ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala. Mariin niyang kinagat ang dulo ng kanyang dila, gamit ang pangangilig mula sa dulo ng dila para magising siya hanggat maaari, bangungot na matandang demonyo, kung gayon ano ang gusto mong gawin ko bago mo palayain ang aking mga kasama. Ngumiti ang matandang bangungot, pagsasanay sa militar. Siyempre, ito ay ang pagsunod sa mga utos.
Naglagay ako ng isang bangungot na sumpa sa iyo. Ayokong makatakas sa aking kontrol. Maaari kitang patayin anumang oras na gusto ko. Alam ko. Maaaring hindi ka natatakot sa kamatayan, ngunit natatakot ka ba sa nakikita mo sa harap mo? Pagkatapos kong hayaan silang magkaroon ng isang relasyon, tiyak na hindi ko sila babalikan ng academy. I feel so excited to think about it sa oras na iyon. Ano ang masasabi mo sa Shrek Academy? Bahagyang nanginig ang puso ni Tang Wulan, sumasang-ayon ako sa anumang ipapagawa mo sa akin, huwag hayaang kumalat ang ambon, kung hindi ay magiging multo ako at hindi kita pababayaan. Ang matandang bangungot na Diablo ay nagsabi ng mapanlit, kami ay mga multo, at ang mga multo ay natatakot pa rin sa mga multo. Walang epekto sa akin ang mga pananakot, gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Well, pumunta tayo sa North Navy Regiment sa baybayin, at pagkatapos ay magnakaw ng isa pang eroplano at magmaneho. Magnakaw ng eroplano. Hindi ko alam kung bakit, pagkatapos pakinggan ang utos na ito, nakahinga ng maluwag si Tang Wulan, dahil ito ay palaging mas mabuti kaysa sa sitwasyong kinakaharap ng kanyang mga kasama. Hindi bababa sa ito ay hindi isang bagay na gumagawa ng mga tao na masira. Oo, pero hindi ako marunong magpalipad ng eroplano. Sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Ang lumang bangungot ay nagsabi, ito ay simple. Tinuturuan kita. Turuan mo ako. Natigilan si Tang Wulan. Isang matandang demonyo na nasa isla ng libu-libong taon, marunong magpalipad ng eroplano. Sabi ng matandang bangungot, hindi mo maaaring pagdudahan ang aking kakayahan, pabayaan ang aking IQ. Hay, kakaunti ang mga bagay na interesado tayo. Halika, tuturuan kitang magpalipad ng eroplano. Pagkatapos, maaari mong nakawin ito para sa akin. Ang eroplano ay bumalik. Walang pagpipilian si Tang Wulan. Makalipas ang 20 minuto, nakita niya ang eroplano, ang Tianxiang 17, at ang pinalayas nila, na naging open-top na Tianxiang 17. Sa pagtingin sa eroplanong ginagabayan ng kaluluwa sa kanyang harapan, biglang napagtanto ni Tang Wulan ang isang problema at hindi naiwasang magtanong, Old Nightmare, kahit na matuto akong magpalipad ng eroplano at magmaneho ng eroplanong ito, hindi ako makakapagpalipad ng 2 eroplano ng mag-isa. Babalik ang eroplano. Siyempre, sinabi ng lumang bangungot, kung sino man ang humiling sa iyo na magmaneho pabalik sa 2 eroplano, ipapadala kita doon, at pagkatapos ay maaari kang lumipad pabalik ng mag-isa. Devil's Island saan ka man pumunta, paano ka pupunta sa Northern Legion? Ha? Napatulala si Tang Wulan na nakatingin sa kanya, paano dumating ang Devil Island? Airborne. Airborne din ba ito pabalik sa Northern Army? Ang iba't ibang mga radar ng Northern Army ay ipinapakita. Kung babalik ako, matutuklasan ako sa unang pagkakataon, kaya ano pa ang maaari kong makuha? Huwag kang magtaka, mag-isip ka ng sarili mong paraan. Maaari mong nakawin ang eroplano mula sa Northern Army at maubusan. Wala bang pangalawang daan? Okay, sumakay na tayo sa eroplano. Habang nag-uusap, ang matandang bangungot na demonyo ay nauna nang maglakad papunta sa harapan ng eroplano. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, lumitaw ang isang itim na hagdanan, direktang konektado sa sabungan. Mula sa kanya, hindi naramdaman ni Tang Wulan ang anumang pagbabago sa kapangyarihan ng espiritu, at lahat ng ito ay naging natural. Ang matandang bangungot na demonyo ang nanguna upang makasakay sa eroplano, at si Tang Wulan ang sumakay sa co-pilot. Pag-uusapan ko muna ito saglit, at pagkatapos ay dadalhin ka upang maranasan ang saya ng isang eroplano. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mga mata ng matandang bangungot na demonyo. Sa ngayon, maikli niyang ipinaliwanag kay Tang Wulan ang prinsipyo ng paglipad ng sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa at ang pangunahing pag-andar ng bawat pinjutan. Makokontrol ni Tang Wulan ang mga mecha. Sa relatibong pagsasalita, ang kontrol ng mga mecha ay talagang mas komplikado kaysa sa sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa. Kapag kinokontrol ang mecha, hindi lamang kailangan mong kontrolin ang iba't ibang mga pinjutan, ngunit kailangan mo ring i-coordinate ang mga aksyon ng mecha sa pamamagitan ng ilan sa iyong sariling mga paggalaw ng katawan. Ang eroplano ay malinaw na hindi kailangang maging napakagulo, hanggat kinokontrol mo ang mga pinjutan at iba't ibang mga control lever. Nag-aral ng mabuti si Tang Wulan at mabilis itong isinulat. Naaalala? Tanong ng matandang demonyo. Tumango si Tang Wulan, basically remembered. Napakahusay. Kung gayon, dadalhin kita upang maranasan ito ngayon. Sabi ng matandang bangungot habang winuwagayway muli ang kanyang kamay. Sa harap ng eroplano, biglang nagbago ang orihinal na tumpok ng bato, at dahan-daang lumubog ang bato, at lumitaw ang isang itim na linya. Ang magaan na sinturon ng tinta ay nakaunat sa malayo at naging isang runway. Ang matandang bangungot na demonyo ay bumigkas ng palekpak na katulad ng isang binata, at mabilis na pinaandar ang Tianxiang 17 na sasakyang panghimpapawid, mahusay na minamanipula ang mga control button sa sasakyang panghimpapawid, hinaila ang control lever, at ang Tianxiang 17 ay dahan-daang dumulas palabas at nagsimulang bumilis ng paunti-unti. Ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang seatbelt ng napaka-alerto, at isang hindi magandang pakiramdam ang lumitaw sa susunod na sandali. Isang orange-red na apoy ang sumambulat mula sa turbojet port sa likuran ng Tianxiang 17,
na agad na nagtulak sa sasakyang panghimpapawid upang biglang bumilis, at ang nakakatakot na pakiramdam ng pagtulak sa likod ay nadiin ng gusto si Tang Wulan sa upuan. Sa susunod na sandali, ang Tianxiang 17 ay bumangon na sa ere. Ang bilis ng take-off na ito ay hindi alam kung gaano kabilis kaysa kay Xe. Tila wala ng oras para mag-react, at agad itong binawi. Ang lumang bangungot na demonyo ay gumawa ng isang matalim na ngiti, at ang joystick ay direktang hinayla sa kanyang ulo. Habang pumailan lang ang Tianxiang 17, unti-unti itong lumihis mula sa orihinal na trajectory, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumiretso sa isang volley at somersault. Naramdaman lang ni Tang Wulan na umiikot ang langit, at hindi niya masabi kung nasaan ang langit at nasaan ang lupa. Kaagad pagkatapos, naramdaman na lamang niya na ang mga kamay ng matandang bangungot na demonyo ay gumagalaw sa console tulad ng isang ilusyon na ritmo, at pagkatapos ay agad naggamulong ang Tianxiang 17 pagkatapos ng isang backflip, patuloy na gamulong na para bang ganap na binabaligtad ang mga panloob na organo ni Tang Wulan. Oo, sa isang malakas na pagkabigla at pagkahilo, ang eroplano ay nag-shuttle sa himpapawid. Nakikita mo ito. Kung hindi ka sumunod, ito ang kahihinatnan. Ang hamog ay inilabas, at lubos mong maiisip ang resulta. Napatulala si Xe sa matandang bangungot na demonyo sa kanyang harapan. Gustong-gusto niyang punatan ang lalaking ito. Lalo na nang makita niya si Tang Wulan na nakahiga sa tabi ni Yuan Enyahui na walang malay sa larawan. Ang sobrang takot ay nagpang-inig sa kanya nang hindi sinasadya. Ikaw, hindi mo ito magagawa, hindi mo magagawa ito. Kung ano ang gusto mo, ipinapangako ko sa iyo. Masama ang mukha ng bangungot na matandang demonyo, napakasimple, tulungan mo akong magnakaw pabalik ng eroplano. Paano magpalipad ng eroplano? Marami akong ituturo sa iyo. Pagkita mo sa hitsura ng basura pagdating mo, 6 na eroplano ang magbibigay sa iyo sa himpapawid. Nakuha, sayang lang, hindi na pwedeng sayangin. Ikaw. Ang Star God Sword ni Ye Xinglan ay kumikinang ng maliwanag, ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na nakuhanan siya ng litrato ng matandang bangungot na demonyo sa kanyang harapan. Nang makita ang eksenang inilabas ng matandang bangungot na demonyo sa kanyang harapan, namumula ang kanyang mga pisngi at ang kanyang maselang katawan ay nanginginig ng walang malay. Ilusyon ka lang, hindi ako naniniwala. At saka, pinagsama mo sina Wulan at Lizzie, anong magagawa nila? Kahit nakadroga ka, hindi nila. Tumawa ang matandang bangungot na Diablo at sinabing, talagang hindi. Hindi mo ba alam na posible talaga sa pagitan ng mga lalaki at mga lalaki? Tumigil ka sa pagsasalita, ipinapangako ko sa iyo. Oh, lumuhad si Tang Wulan sa isang tuhod, sumusuka ng higit sa 10 minuto. Ganun pa man, umiikot pa rin ang utak, at ang tiyan ay napakalaki. Hindi pa siya naging ganoon kabala noon, kahit noong sinira niya ang selyo ng Golden Dragon King. Ang matandang bangungot na demonyo ay lumipad kasama niya sa loob ng 1 oras. At sa oras na ito, ipinakita niya kay Tang Wulan ang lahat ng matinding kontrol ng Tianxiang 17, hanggat ang eroplano mismo ay makakamit ito, naranasan ni Tang Wulan ang lahat ng ito. Mas malakas man ang katawan niya kaysa sa mga ordinaryong tao, pagkatapos nitong nakakatakot na high-speed impact at rolling, hindi pa rin niya kayang tiisin. Ang matandang bangungot na demonyo ay nakatayo sa hindi kalayuan sa kanyang harapan, basura. Tingnan mo ang iyong pangako, ang aking matanda ay okay na sa ganoong katanda, nakikita mo ba kung ano ang hitsura mo? Bumangon ka, gawin natin itong muli. Nagpahinga ka na, mas matagal pa. Kung hindi ka makabangon, lalagyan ko ng lason ang mga kaibigan mo. Ikaw, kaya 3 beses. Ang kapangyarihan ay tila napalayo kay Tang Wulan, naramdaman na lamang niya na siya ay nalilito, at ang buong tao ay tila nalaglag. Malamaya ang katawan, at hindi ako makagamit ng kahit anong lakas. Parang papel ang mukha niya. Ayaw niyang samuka ngayon, dahil wala namang may suka. Binuhat siya ng matandang bangungot na demonyo mula sa eroplano, ibinagsak siya sa lupa, ginalaw ang kanyang katawan, at nakangiting sinabi sa sarili, matagal na panahon na rin bago ako nakadama ng gayong nakakapreskong pakiramdam. Bakit ako tumitingin sa iyo nang may sakit? Gaano kasaya? Sabi mo, may problema ba ako sa psikolohikal? Malinaw na naririnig siya ni Tang Wulan, ngunit hindi makapagsalita para tumugon sa kanya. Hindi niya alam kung paano sasagutin, gusto lang niyang ibigay sa taong ito ang lahat ng masasamang salita sa mundong ito. Sa susunod na sandali, bumagsak siya sa lupa at nakatulog. Isang liwanag at anino ang dumaan, at ang lumang Demon Destruction ay lumitaw sa tabi ng lumang Demon Nightmare. Hindi masama. Bawal ang paghagis kaysa sa inaakala ko. Hindi ito magagawa ng ibang tao ng 2 beses. Itong Tang Wulan na ito ay iginiit ng 3 beses, ngunit maaari ka pa rin niyang pag-alitan sa kanyang puso. Hindi ito masama, ito ay isang magandang panla. Ang isang mabuting panla ay dapat pahirapan. Hayaang lumakas ang bagyo. Sa mga sumunod na araw, si Tang Wulan ay nahulog sa matinding kahirapan. Hanggat siya ay nagising, siya ay dadalhin sa eroplano ng matandang bangungot na demonyo, at pagkatapos ay aakyat sa langit. Mataas na altitude at mahirap na kasanayang lumilipad ng paulit-ulit. Nang magising siya sa pangalawang pagkakataon, tumigil na siya sa pagsusuka. Hindi na pwedeng mahilo ang mga nahihilo.
Sa wakas ay alam na ni Tang Wulan kung bakit nangyari ang pagbagsak, dahil pakiramdam niya ay hindi na siya malayo sa pagbagsak. Kung sasabihing pumunta rito ang mga naunang nakatatanda para maranasan ang ganitong karanasan, napakadaling mag-collapse. Hindi ko alam kung gaano katagal, nang unti-unting hindi na naramdaman ng kawalan ng malay ni Tang Wulan ang sakit, nalaman niyang nagsimulang lumino muli ang kanyang kamalayan. Nagulat siya nang makitang nagsimula na siyang umangkop. Oo, kahit paano gamulong, bumilis, bumagal, nagmamanyobra ng patayo ang sasakyang panghimpapawid, at lumipad ng baligtad sa hangin. Ang vertigo ay hindi na muling lilito. Unti-unti na siyang nasanay, at unti-unting nagkakaroon ng direksyon sa mataas na lugar. Nakita niya ang dagat at mga ulap at ambon sa paligid, hinayaan ang matandang bangungot na kontrolin ang eroplano, at ang kasuklam-suklam na pakiramdam ay unti-unting nawala. At sa bawat oras na ito ay lumipad muli, ito ay mas mahusay kaysa sa huling pagkakataon. Unti-unti, naramdaman niya ang saya sa paglipad ng mataas sa langit. Go! Old nightmare! Sige na! Pagod ka na ba? Matanda ka na yata at hindi na marunong lumipad di ba? Mabangis na sabi ni Tang Wulan. Ang matandang bangungot na demonyo ay tumingin kay Tang Wulan sa kanyang mga kamay sa kanyang balakang, na nakataas at nakababa ang dalawang kilay. Anak, sa tingin mo ba hindi ka maaayos ng matanda? Napakabuti, dahil hindi ka na nahihilo. Pagkatapos, subukan mong magmaneho para sa iyo. Palitan mo ako. Natigilan si Tang Wulan saglit. Mula sa isang pasahero hanggang sa isang driver, ito ay ganap na naiiba. Nang umupo si Tang Wulan sa driving position at tumingin sa maraming mga butones at console sa kanyang harapan, hindi niya alam kung bakit, ngunit walang kakaiba at takot sa kanyang puso, ngunit isang pamilyar na pakiramdam. Oo, walang paraan upang maging hindi pamilyar. Pinanood niya ang matandang bangungot na minamanipula ang mga butones na ito para pahirapan siya araw-araw. Ang mga butones na ito ay nakatatak na sa kanyang isipan. Malinaw na niyang alam kung anong uri ng pagkabigla ang kanyang dadanasan kapag pinindot ng matandang bangungot na demonyo kung aling mga pindutan, at malinaw din niyang malalaman kung ano ang kanyang gagawin kapag ang matandang bangungot na demonyo ay tumingin kung anong uri ng ekspresyon. Pindutin ang pindutan na bahagyang maalog, handa nang mag-alis. Ang pakiramdam ng pagiging pamilyar ay naging mas malinaw at mas malinaw, hinayla pababa ang joystick, ang Tianxiang 17 ay dahan-daang bumilis, at pagkatapos ay biglang bumangon sa hangin. Nang pumasok ang eroplano sa himpapawid, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na siya ay lumilipad. Hindi lamang mas malakas ang pakiramdam ng pagiging pamilyar, ngunit ang kasiyahan ng isda na pumapasok sa dagat ay hindi pa nagagawa. Lahat ng sakit kanina ay naging kinas sa sandaling ito. Hindi niya namamalayan na binaligtad ang ilang mga pindutan, hinayla ang control stick sa huling posisyon, at direktang kinokontrol ang eroplano upang gamulong pabalik sa mataas na altitude. Nang mabaligtad ang eroplano, bahagyang nanginig ito at medyo hindi matatag. Nagmamadaling hinawakan ni Tang Wulan ang control stick, at kinokontrol niya ang eroplano upang makumplito ang buong aksyon. Bumili at magpatuloy sa pag-akyat. Sa ilalim ng kontrol ni Tang Wulan, nagsimulang lumipad sa himpapawid ang Tianxiang 17. Kung tutuusin, nakontrol na niya ang mga mecha, at pagkatapos ng mga araw na ito ng pagpapahirap, nagpaalam na sa kanya ang iba't ibang pagkabigla at pagkahilo na dala ng eroplano. Lumilipad sa himpapawid, naramdaman lamang niya ang isang daliri ng braso, na parang naging bahagi ng kanyang katawan ng Tianxiang 17 na ito. Napaka-komportable ng pakiramdam na ito. Sa simula, medyo maalog pa si Tang Wulan sa proseso ng pagkontrol, ngunit unti-unti, naging bihasa ang kanyang mga galaw. Ang malakas na pisikal na fitness ay malinaw na makikita sa kontrol ng sasakyang panghimpapawid. Ang una ay ang bilis ng kanyang kamay ay sapat na mabilis, at ang pangalawa ay ang resistensya ng epekto ng katawan ay sapat na malakas upang payagan siyang kontrolin itong Tianxiang 17 na gumawa ng ilang matinding paggalaw hanggat maaari. Bigla-bigla, ang eroplano ay lumilipad ng mataas at mababa, pataas at pababa, gamulong, at mabilis na bumabagsak. Ang flexible ay parang ibong lumilipad. Nagustuhan ni Tang Wulan ang pakiramdam ng mabilis na pagpapabilis pagkatapos gamulong. Ito ay tulad ng pagpapalam sa sarili, at ito ay sobrang komportable na hindi ito maaaring maging mas komportable. Ang mga ilaw at anino ay kumikislap sa kanyang tagiliran, habang kinokontrol niya ang eroplano na bumagsak pabalik sa lupa na may hindi kasiya siyang intensyon. Nalaman niyang walang boses ang matandang bangungot na demonyo sa tabi niya. Nang lumingon siya para tingnan, nagulat siya nang makitang hindi niya alam kung kailan, nawala ang matandang bangungot na demonyo. Yungib. Oh! Ang lumang bangungot ay yumuko, nagsusuka, at ang kanyang katawan ay kumikislap sa katotohanan at ilusyon. Paano magiging ganito? It turns out that sitting in the co-pilot is really so uncomfortable. Bakit ang lakas ng impact ng kaluluwa ko? Paanong nakakakontrol ang bastard na ito ng napakabilis? This is unscientific. Ang matandang diablo na basag-basag ay tumingin sa lumang bangungot na tulala, ang iyong katawan. The old nightmare waved his hand, wala lang. Medyo hindi komportable. At saka, napakaraming taon na tayo dito. Kahit may something, bakit ayaw mong tanggapin?
Ngumiti ang matandang Diablo na si Quack, oo, mas maganda ang sitwasyon nating dalawa kaysa sa mga lalaki. Kung saan, malapit na silang magising. Gusto kong magluksa para sa mga batang ito. Kinokontrol ang eroplano para lumapag ng maayos, nang tumalon si Tang Wulan mula sa eroplano, nakita niya ang matandang bangungot na demonyo na nakatayo doon. Kung sino ang nagpababa sa iyo, lumipad ka. Kailan ako magsasanay hanggang sasabihin kung okay lang na bumaba? Ang bangungot na matandang demonyo ay nagwagayway ng kanyang kamay na parang langaw, at pagkatapos ay nahuli si Tang Wulan sa eroplano. Hindi pa sapat, sanay na rin si Tang Wulan sa paglipad, kaya nagpatuloy lang siya sa paglipad muli ng eroplano. Sa ganitong paraan, sa impresyon ni Tang Wulan, nag-ensayo siya sa loob ng isang buwan, at nagawa niyang ganap na sumama sa Tianxiang 17. Okay, huminto tayo dito. Ngayon, maaari mong magnakaw ng eroplano at bumalik. Hinayaan ng bangungot na matandang demonyo ang pagod na si Tang Wulan na bumaba sa eroplano. Nang itinaas niya ang kanyang kamay at tinapik siya sa tuktok ng kanyang ulo, nawala ng malay si Tang Wulan. Nang muli siyang magising, nagulat si Tang Wulan nang makitang siya ay talagang na-refresh at ang kanyang estado ay naibalik sa kanyang pinakamataas. Nasa tabi pa rin ng eroplano, at naroon din ang lumang bangungot. Ang lumang bangungot ay pumasok sa driving seat, at si Tang Wulan ay natural na sumakay sa co-pilot. Ang matandang bangungot na demonyo ay mahinang nagsabi, "Airborne, hindi na kailangang magsuot ng seatbelt, itatapon kita pagkatapos ng ilang sandali. Ang natitira ay sa aking sarili. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung ang eroplano ay hindi makabalik, ilalagay ko ang makamandag na ulap. Pakinggan mo ito. Gayunpaman. Naiintindihan." Si Tang Wulan ay tila pinahirapan at yumuko ang kanyang ulo at sumang-ayon. Sa pagkakataong ito, ang bangungot na matandang Diablo ay nagpalipad ng eroplano ng napakabagal. Hindi nagtagal, naabot ng Tianxiang 17 ang pinakamataas na bilis. Umakyat sa taas na 10,000 metro. Nang walang takip sa cabin, ang Tianxiang 17 ay nanginginig ng matindi sa nakakatakot na bugzo ng hangin, mabilis na kinain ng napakababang temperatura ang pisikal na enerhiya ni Tang Wulan. Ang communicator sa sasakyang panghimpapawid ay biglang tumunog, ito ang North Navy Regiment. Utusan ang iyong sasakyang panghimpapawid na ibaba ang taas nito. Kung hindi, ito ay ibabaril. Humalaklak ang matandang bangungot na demonyo. Bigla niyang nakontrol ang Tianxiang 17 na gamulong patagilid, at pagkatapos ay bumagsak sa ilalim. Walang seatbelt si Tang Wulan sa kanyang katawan. Dahil sa biglaang pagbabago ay muntik na siyang mabulunan at nagmamadaling hinawakan ang handrail. Bitawan mo, ibababa kita. Ang Tianxiang 17 ay malakas na nanginginig sa hangin, at pagkatapos ay gamulong ng paalang. Hindi pa nagre-react si Tang Wulan, biglang may naramdamang malakas na puwersa na humila sa kanyang kamay, at pagkatapos ay naramdaman niyang parang siya ito ay itinapon na parang itinapon sa basurahan. Mataas sa langit, umiikot ang langit sa lupa. Ang unang napagtanto ni Tang Wulan ay tila wala siyang parachute sa kanyang katawan. At walang mga kasama na maaaring lumipad. Itapon na lang. Ang kanyang katawan ay bumaba ng napakabilis, at ang malaking gravity sa lupa ay humila sa kanyang katawan na parang bola ng kanyan at lumipad patungo sa lupa. Sa mga araw na ito ng paglipad ng eroplano, umangkop si Tang Wulan sa pagkahilo sa hangin, hindi bababa sa hindi nalilito kung aling bahagi ang lupa at kung aling panig ang kalangitan. Pagkaayos muna ng katawan ay agad siyang kumalma. Ang Blue Silver Emperor ay mabilis na bumitaw mula sa kanyang katawan, nakasabit sa isa't isa sa itaas ng kanyang ulo, pinagtagpi ang isa't isa sa isang malaking lambat, at pagkatapos ay ang malaking lambat ay dahan-daang hinigpitan at naging isang artificial na parachute. Habang tumama ang daloy ng hangin, ang bilis ng pagbaba ni Tang Wulan ay nagsimulang bumagal. Isang malabong ngiti din ang sumilay sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba hindi ko talaga mapigilan? Napag-isipan na. Ang mahiwagang epekto ng asul na pilak na damo ay walang alinlangan na maliwanag sa oras na ito. Kung ito ay talagang damo, syempre imposibleng makayanan ang ganoong kalakas na impact, ngunit siya ang Blue Silver Emperor, at kasabay ng pagtaas ng pagbabago ng Blue Silver Overlord, ito ay para lamang dalhin ang kanyang timbang ng mag-isa, hindi ito magiging mas madali. Ang mga bagay ay maayos. Gayunpaman, lumitaw ang ngiti ni Tang Wulan, at hindi nagtagal ay namutla sa kanyang mukha. Dahil bigla niyang nakita na dumaan sa kanya ang dalawang Tianxiang 17s. Masyadong mabilis ang tugon ng North Navy Regiment. Umikot sa ere ang dalawang Tianxiang 17s. Nang muli silang lumitaw sa harap ni Tang Wulan, halatang bumagal ang kanilang bilis, at pagkatapos ay nakita ni Tang Wulan ang isang malaking lambat na sumugod sa kanyang mukha at direktang binalot ang kanyang katawan. Aerial capture. Ito ang pangalawang beses na humarap siya sa aerial capture. Sa huling pagkakataon na hinarap niya ito, ginamit niya ang Tyrannosaurus upang basagin ang pagkuha ng Northern Navy Regiment aircraft. Obviously, hindi ko na magagawa ulit sa pagkakataong ito. Ito na ang sea area sa itaas ng North Navy Regiment, bumagsak man ay pagong siya sa urn. Gayunpaman, dahil nahuli ng aerial capture net, si Tang Wulan ay hindi nabigla at natuwa, at ang kanyang katawan ay dinala ng eroplano ng napakabilis. Ang pagpapahirap ng bangungot na matandang demonyo ay gumaganap ng napakagandang papel sa mga araw na ito.
Kahit papaano ay hindi nahimite si Tang Wulan matapos ang malakas na impact na biglang dumating. Isang malakas na electric current ang nagmula sa aerial capture net, at si Tang Wulan ay biglang nakaramdam ng manhid sa buong katawan. Kusang lumitaw ang battle armor protector na sumasakop sa buong katawan. Malamig na sumangot si Tang Wulan at inilabas ang kanyang mga kamay. Dalawang asul na pilak na emperador ang nasalikop, umakyat sa kahabaan ng nakakahuli na lambat, at sumabit sa pakpak ng buntot ng eroplano. Sabay hatik ng asul na pilak na damo para mas lalo pa. Ang mas malapit sa mismong sasakyang panghimpapawid. Ang mga piloto ng North Navy Regiment ay malinaw na hindi napagtanto ang problemang ito. Ito ang pinakamadaling bagay para sa aerial capture network na mahuli ang mga hukbong nasa eroplano. Sa pangkalahatan, hanggat nahuli ang aerial capture, ang agarang epekto ay direktang magpapawala ng pagtutol sa kalaban, kahit na ang pisikal na fitness ng kalaban ay napakataas. Well, iyon din ang magiging korona sa susunod na mataas na boltahe. Hanggat hindi ito higit sa pagkakaroon ng isang dalawang character na Battle Armor Master, ang aerial capture ay halos palaging hindi kanais-nais. Sa kasamaang palad, ang hinarap niya sa pagkakataong ito ay ang pisikal na lakas ni Tang Wulan ay hindi mas mababa kaysa sa pagkakaroon ng dalawang karakter na Battle Armor Master. Umaasa sa paghila ng asul na pilak na damo, mabilis na umakyat si Tang Wulan sa likurang pakpak. Sa oras na ito, nagsimula nang bumalik ang Tianxiang 17. Dahan-daang lumapit si Tang Wulan sa kinatatayuan ng sabungan na may pagkakasalubong ng asul na pilak na damo. Panay ang pagmamaneho ng driver, ngunit biglang naramdaman na dimd ang ilaw. Nang hindi niya alam kung bakit, biglang may kumatok sa kanyang tainga. Walang kamalay-malay, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingala, saktong nakita niya si Tang Wulan na nakahiga sa sabungan na kumaway sa kanya. Ibig sabihin, parang pinapalabas siya nito. Ang piloto ay natakot, ngunit ang kanyang reaksyon ay napakabilis, na kinokontrol ang eroplano, at natapos niya ang isang side roll sa isang iglap. Ngunit sa sandaling ito, ang tunog ng pagkabasag ay tumunog, at ang isang pares ng ginintoang koko ay humawak na sa mataas na lakas na salamin ng sabungan. Sa susunod na sandali, ang sabungan ay direktang nabasag. Tumalikod si Tang Wulan at pumasok. Nahulog sa likod. Fallen. Pinindot ni Tang Wulan ang eject button, at ang piloto ay na-ejected habang ang eroplano ay gumagalaw pa rin ng napakabilis. Pagkatapos ng ejection, magkakaroon ng parachute. Umaasa sa matalas na Golden Dragon Claws, si Tang Wulan ay matatag na inayos ang kanyang sarili sa eroplano na bumagsak sa napakabilis na bilis. Pagkatapos ay mabilis na nag-drill out ang Blue Silver Emperor, pumalibot sa eroplano, at pansamantalang isinara ang sabungan sa bisa ng takip ng asul na pilak na damo. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang Blue Silver Emperor, umakyat sa posisyon sa pagmamaneho, at pagkatapos ay mahusay at mabilis na kontrolado ang mga buton. Sa oras na ito, nagkaroon na ng malupit na sirena sa Tianxiang 17. Pinutol muna ni Tang Wulan ang komunikasyon sa tore, pagkatapos ay hinayla ang control stick, at sa ilalim ng serye ng interference control, pamilyar na kontrol, nabawi ang balanse ng sasakyang panghimpapawid. Wow! Mabilis siyang nilampasan ng isang Tianxiang 17. Halatang ibang eroplano ngayon lang. Mabilis siyang lumipad papunta sa harapan. Muling inilabas ang aerial capture net, ngunit sa pagkakataong ito ay nakatutok ito sa buong eroplanong minamaneho ni Tang Wulan. Paanong hahayaan ni Tang Wulan na kontrolin nito ang kanyang sarili ng ganito? Sa isang pagtulak ng control stick, biglang pinindot pababa ng Tianxiang 17, at madaling nag-drill sa ilalim ng aerial capture net, at pagkatapos ay kumikinang ng maliwanag ang buntot ng turbojet, na tinutulak ang sasakyang panghimpapawid upang agad na bumilis, at nalampasan nito ang isa pang sasakyang panghimpapawid, patungo sa Diablo. Lumipad sa direksyon ng isla. Ang kabilang eroplano ay halatang ayaw sumuko, dahil pinutol ni Tang Wulan ang komunikasyon. Sa likod, sunod-sunod na machine gun ang tumunog, at maraming liwanag at ulan ang bumagsak. Hindi nagpanik si Tang Wulan, ang kanyang mga kamay ay dumaan sa control panel sa kanyang harapan na parang isang ilusyon, si Tianxiang 17 ay gamulong patagilid, at mabilis na gumawa ng sunod-sunod na pag-iwas na paggalaw. Ang hindi niya alam, ang teknik na ginamit niya sa panahong ito ay tinatawag na bat maneuver. Ang mga paniki ay maaaring gumawa ng lahat ng uri ng pinakasensitibong pag-iwas sa pamamagitan ng ultrasonic detection ng mga bagay, at ang mga pag-iwas na aksyon nito ay ang pinaka-hindi mahuhulaan. Ang likurang kanyan ay ganap na nahulog sa hangin. Inikot ni Tang Wulan ang eroplano at biglang tumaob pa atras. Ang eroplano ay gumuhit ng perpektong pabilog na arko sa hangin. Nang muling lumitaw, nasa likod na ito ng isa pang eroplano. Saglit na nag-alinlangan si Tang Wulan, at sa wakas ay walang transmitter cannon. Marahas siyang bumilis at sumugod patungo sa dagat sa ibaba. Ang kalaban sa harap ng sasakyang panghimpapawid ay biglang umikot sa likod. Siyempre, ito ang pinakamapanganib na sitwasyon, dahil direkta kang magiging target at mabilis na gumawa ng isang serye ng mga umiiwas na aksyon. Ngunit nang makita niya na ang eroplano ni Tang Wulan ay lumalayo sa radar, huli na para ituloy ito. Ang layo na 30 kilometro ay panandalian lamang para sa isang high-speed na sasakyang panghimpapawid.
Kumikislap ang liwanag, at ang eroplanong kontrolado ni Tang Wulan ay nawala ng walang bakas sa lugar ng Devil Island. Wow! Sumigaw si Tang Wulan habang nakaupo sa open-top na eroplano, malakas na winuwagayway ang kanyang braso, at maayos na lumapag ang eroplano sa lupa sa ilalim ng kanyang kontrol. At ang matandang bangungot na demonyo ay bumalik kamakailan. Sa pagtingin kay Tang Wulan na tumalon mula sa eroplano sa tuwa, isang kakaibang kulay ang bumungad sa mukha ng matandang bangungot na demonyo. Masaya ka ba? Ang matandang bangungot na demonyo ay tumingin ng mahina kay Tang Wulan. Kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang ngiti at tiningnan siya ng may kaunting pag-iingat, ngunit sinabi pa rin, nagawa ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Bumalik ako sa eroplano. Maaari ko bang pabayaan ang aking mga kaibigan ngayon? Ngumiti ang bangungot na matandang demonyo, hayaan mo sila. Kailan ko sinabing palayain ko sila? Halika, tingnan ko kung kumusta sila ngayon. Habang nagsasalita siya, ikanaway niya ang kanyang kanang kamay sa ere, at muling lumitaw ang nakaraang eksena. Gayunpaman, nang makitang muli ni Tang Wulan ang larawang iyon, ang nakita niya ay isang ulap ng kulay rosas na ambon ang kumalat sa kuweba, na tinakpan ang 6 na tao sa 3 kuweba. Ikaw! Nagulat si Tang Wulan, at ang excitement na idinulot niya sa muling pagbawi sa eroplano ay nawala. Isang yin-yin ng ngiti ang lumitaw sa mukha ng matandang bangungot na demonyo, paumanhin, hindi ko ito na-control ng hindi sinasadya, at hinayaang tumulo ang nakal-alasong ambon. Hindi ito madali. Si Tang Wulan ay sumugod, at ang Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay ay kuminang ng maliwanag, at siya ay direktang dumurog patungo sa matandang bangungot na demonyo. Matapos masaktan ng napakaraming araw, sa wakas ay natupad niya ang mga kinakailangan ng matandang bangungot na demonyo, ngunit siya. Sa oras na ito, si Tang Wulan ay medyo baliw na. Kung talagang hahayaan mo ang mga partner. Kung gayon paano sila nabubuhay? Ang ilusyon na liwanag at anino ay kumislap, at si Tang Wulan ay sumalakay at dumaong sa bakanteng espasyo. Ikanaway ng matandang bangungot na demonyo ang kanyang kanang kamay. Biglang parang nakontrol ang pink na ambon sa 3 kuweba. Tumigil si Tang Wulan, at sa wakas ay hindi na ito nagawa sa pangalawang pagkakataon. Tumanggaw siya, ano ang gagawin mo? Nagkibit balikat ang bangungot na matandang demonyo, wala lang. Ayoko lang na nakikita kang masaya. Tandaan mo, ako ang demonyo. Gusto lang ng demonyo na makita ang sakit at kalungkutan ng iba. Pagkatapos ay hayaan mo akong makita ang iyong masayang hitsura. Ipaalam sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maging masaya sa kalungkutan. Ang paghinga ni Tang Wulan ay halatang medyo maikli. Sa pagtingin sa matandang bangungot na demonyo sa kanyang harapan, hindi pa niya gaanong kinasusuklaman ng isang tao, ngunit sa sandaling ito, gusto niyang durugan ang lalaking nasa harapan niya. Hindi lang katawan niya ang pinahirapan niya, pati puso niya. Paano ka papayag na palabisan ang mga kaibigan ko? Umungol si Tang Wulan. Ang matandang bangungot na Diablo ay nagsabi ng may paghamak, depende ito sa iyong pagganap. Ninakaw mo lang ang isang eroplano pabalik. Sa tingin mo ba ay maaari ko silang palayain? Sa katunayan, noon pa man, gusto ko na silang makita. Pagkatapos ng pagsasama, anong uri ng mga emosyon ang magiging katulad nila? Pinipigilan ko ang aking panloob na pagnanasa para sa iyo. Dapat mong pasalamatan ako. Tingnan mo, kung anong uri ng ekspresyon ka, kung hindi man, magpapakita sa akin, magmadali ako, magmadali ako. Muling kumalat ang hamog. Ikaw. Halos mabali ang mga ngipin ni Tang Wulan, at nagawa niyang kontrolin ang kanyang emosyon, halos hindi magpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Lumakad ang bangungot na matandang demonyo sa harapan niya at tinapik siya sa balikat, well, tama na. Okay, sisimulan mo na ang susunod na link. Pag-isipan ko, ano ang susunod na link? Dahil mahirap dumaan sa hangin. Hindi na kita mahawakan, pagkatapos, sa susunod, lumangoy tayo, at kapag lumangoy ka at nanakaw ng eroplano mula sa kabilang panig, pupunta ako. Lumangoy sa ibabaw. Ang mga mag-aaral ni Tang Wulan ay lumiit saglit. Ano ang ibig sabihin ng lumangoy sa nakaraan? Lumangoy mula sa itim na dagat, mula sa daan-daang metrong puno ng enerhiya na nilamon ng lahat ng enerhiya. Ganun pa man, mayroon pang 30 kilometrong dagat na tatawiran, at hindi ko alam kung gaano karaming mga si Soul Beast ang umiiral sa dagat na iyon. Posibleng magpadala ang Federation ng isang legion na magbabantay dito at magtayo ng napakalakas na kuta. Ang lakas ng si Soul Beast sa dagat ay maiisip. Kaya mo ba talagang lumangoy lagpasan ito? Nang itaas ng matandang bangungot na demonyo ang kanyang kamay, isang itim na kristal ang lumipad sa harap ni Tang Wulan. This is my nightmare crystal. Kapag naramdaman mong hindi mo kayang suportahan, ipasok mo ang iyong soul power dito, at natural na babalik ka dito. Okay, ikaw na ang bahala. Pero kung masyadong mahaba ang oras long story, baka balang araw, hindi ko maiwasang bigyan sila ng kaligayahan, kwak-kwak. Sa sunod-sunod na kakaibang tawa, ang matandang bangungot na demonyo ay nawala sa hangin. Pinisil ni Tang Wulan ang bangungot na kristal sa kanyang kamay, at naging halata ang kanyang paghinga. Hindi siya natatakot sa mga paghihirap, lalo pa sa mga hamon. Gayunpaman, kahit paano mo ito tingnan, ang lumang bangungot na demonyo ay tila hindi isang taong tumutupad sa kanyang mga pangako. Pero ano ang magagawa niya?
Nahaharap sa banta ng matandang bangungot, magagawa lang niya ang sinasabi niya. Inagaw ng matandang bangungot na demonyo ang pinakamarupok na lugar sa kanyang puso. Para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan at para sa lahat, wala siyang ibang paraan. Marunong lumangoy si Tang Wulan, ngunit napakahirap harapin ang napakaraming si Soul Beast na tumatawid sa dagat. Higit pa rito, sa kabilang panig ng dagat, naroon pa rin ang mga kuta ng North Navy Regiment. Wala siyang pag-aalinlangan na kapag siya ay pumunta sa Pampang, haharapin niya ang pambobomba ng artillery na ginagabayan ng kaluluwa ng North Navy Regiment. Napabuntong hininga si Shu Lizzie at napabuntong hininga, at ang kanyang damit ay muling nabasa sa pawis. Puno ng takot ang kanyang isip, at ang kanyang katawan ay nanginginig pa ng hindi mapigilan. Crap, you're just a crap. Ano ba ang silbi mo? Kung hindi lang dahil nakita kitang walang kabuluhan at ginusto ako, ginawa kitang manipis na hiwa ng karne at binyanlawan. Sa hitsura ng iyong basura, makikita mo na noong mga nakaraang araw, tiyak na nagtatago ka sa likod ng iba. Kapag may panganib, ang iba ay laging humaharang para sa iyo. Ano pa ang magagawa mo? Liansan hindi ka makakalabas sa dagat ng pagkawasak na 100 metro. Kailan ka makakarating sa kabilang ibayo? Tumagal ka ng 3 buwan para halos hindi makayanan, at mas payat ang iyong paglipad sa isang plano. Sayang lang. Napabuntong hininga si Shu Lizzie, at pagkatapos ay nakita niya ang isang larawan na lumitaw sa kanyang harapan. Dalawa lang ang tao sa picture. Isang makapal na pulang ambon ang kumalat at bumalot sa dalawang tao. Ye Xinglan at XEXE. Hindi, nang makita ang katawan ni Ye Xinglan na nagsimulang umikot, tila namulat siya mula sa pagkakoma, at ang katawan ni XEXE sa kabilang panig ay nagsimulang manginig, at ang mga damit sa kanyang katawan ay unti-unting nabasag. Biglang umungol si Shu Lizzie na hindi parang boses ng tao. He roared like a heartbreak, "No, please don't." Nagsusumikap ako at nagsusumikap ako. Marunong akong lumangoy sa kabilang side. Kaya ko talaga. Please, tumigil ka, tumigil ka. Lumuhad siya sa harap ng matandang bangungot na demonyo na may puff, nanginginig ang buong katawan. Malapit nang gumuho ang kanyang puso, at kung hindi dahil may kislap pa rin ng pag-asa, ay talagang ayaw na niyang mabuhay sa mundong ito. Gotcha. Isang bakal na bakod ang bumaba mula sa langit, na hamarang kay XEXE na sumugod kay Ye Xinglan. Pumunta ka sa dagat. Malamig na sabi ng Old Nightmare Demon kay Shu Lizzie. Umungal si Shu Lizzie, namumula ang kanyang mga mata patungo sa itim na dagat ng demonyo. Hinaway-kaway niya ang kanyang mga braso, at habang mabilis na hinihigop ang enerhiya sa kanyang katawan, desperadong lumangoy siya patungo sa dagat. Ang tubig ay umaalon, at ang kanyang mataba na katawan ay sumabog na may kamanghamanghang potensyal sa sandaling ito. Ang tubig ng dagat ay umaagos sa mga gilid, at ang katawan ay humihina at humihina, ngunit ang kanyang espiritu ay labis na nasa sabik. Kung hindi siya makaalis sa dagat ng pagkawasak, si Sister Xinglan ay malapit nang. Inalalayan siya ng makapangyarihang pag-iisip, sumabog ang espiritong kapangyarihan sa kanyang katawan, at halos galit na galit siyang lumalangoy. Ang matandang bangungot na demonyo ay nakatayo sa pampang, na may masamang ngiti sa kanyang bibig. Ang eksenang nagpakita kina Ye Xinglan at XEXE ay naging bula at nawala ng walang bakas. Nang makitang si Shu Lizzie ay nagmamadaling lumabas sa madilim na dagat at sa wakas ay nakarating sa asul na dagat. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw ang mga si Soul Beast sa kanyang harapan. Hinaway-kaway ni Shu Lizzie ang kanyang mga braso, kinokontrol ang crane at nakuha ang dragon at ang misteryosong kamay ng Jade. Sa ilalim ng kanyang buong pagsabog ng iba't ibang kasanayan sa Tang Sect, lumitaw ang mga vortex sa dagat. Isa-isang pinunit niya ang si Soul Beast, at buong lakas siyang sumugod ng mas malalim sa kailaliman. Hanggang, lumitaw ang masa ng ambon ng dugo sa katawan, at bumukas ang mga sugat sa katawan. Nakahiga sa dalampasigan, si Tang Wulan ay ayaw gumalaw, ang kanyang buong pagkatao ay tila nagkawatak-watek. Tandang-tanda pa niya na sa sandaling iyon, naramdaman pa niya ang matalas ng ngipin ng higanteng devilfish na tumutusok sa kanyang balat. Kahit na ang kaliskis ng Golden Dragon ay hindi napigilan ang kakilakilabot na paglamon. Ibinalik siya ng Demon Crystal sa huling sandali, ngunit napagod na siya. Gamit ang kanyang sariling cultivation base at ang mapanlikhang aplikasyon ng asul na pilak na emperador, nagawa niyang sumugod palabas ng dagat ng pagkawasak. Gayunpaman, kahit na ang dagat sa labas ay may malakas na hininga ng buhay, ito ay mas nakakatakot. Sa dagat na iyon, walang si Soul Beast na nilinang sa loob ng 100 taon, dahil ang si Soul Beast na nilinang sa loob ng 100 taon ay malamang na naging merienda na para sa mga makapangyarihang si Soul Beast na iyon. Ang bawat si Soul Beast ay sobrang nakakatakot, sila ay magkakagrupo. Ang Bloodline Breath ng Golden Dragon King, na kayang gugulatin si Kunlun sa lupa, ay maaaring gumanap ng napakalimitadong papel sa dagat. Sinubukan ni Tang Wulan ang kanyang makakaya. Gayunpaman, maaari lamang siyang sumulong ng 500 metro sa dagat, at sa wakas ay naubos ang kanyang lakas, hindi nakayanan ang mga pag-atake ng mga si Spirit Beast. Ang si Soul Beast ay walang hangganan, na ginagawang hindi siya makakita ng pag-asa. Siya ay desperadong pumatay, ngunit palaging may higit at mas malakas na mga si Spirit Beast na lumilitaw.
Hindi ko kaya. Kahit na ako ay maging isang title Daoluo, natatakot ako na hindi ako makakalabas sa lugar na ito ng dagat. Ang puso ni Tang Wulan ay nagsimula ng makaramdam ng kaunting panlulumo. Gayunpaman, sa oras na ito, iisipin niya ang kanyang mga kaibigan. Kung hindi ka makapagmadali, ang iyong mga kaibigan ay. Sa pag-iisip nito, biglang sumikip ang kanyang puso, at hindi niya namamalaya na tumalikod at umupo. Isang tao ang lumakad mula sa malayo, lumapit kay Tang Wulan at umupo. Nang makita siya, hindi mapigilan ni Tang Wulan na matigilan, dahil hindi ang matandang bangungot na demonyo ang dumating, ngunit hindi rin ito ang kanyang kasama. Sa sobrang tagal na niya dito, pangalawang beses na niya itong nakita. Senyor. Ang sira-sirang matandang demonyo na may puting balbas at buhok ay laging may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, alam ko na ang tungkol sa iyo. Ang bangungot ay sadyang napakasama. Gaya ng sinabi niya, baka sa mukha niya ang distressed expression. Sa pagtingin sa kanya, si Tang Wulan ay nakaramdam ng kislap ng pag-asa, Senyor, tulungan mo ako, mangyaring tulungan mo kami. Kung magpapatuloy ito, hindi ko talaga kakayanin. Bumantong hininga ang old demon shuttered, I'm sorry, I can't help it. The old nightmare is too powerful, I am not his opponent. I can only take advantage of his rest time, quietly look at you. What does he ask you to do, you so painful? Nagmamadaling ikinwento ni Tang Wulan ang kanyang sariling karanasan. Matapos pakinggan ang kanyang sinabi, Old Demon Destroyed na may mapait na ngiti, talagang binigyan kanya ng isang imposibleng gawain. Huwag mong sabihin na ikaw ay isang palaaway. Kahit na ikaw ay isang free character battle armor master, imposibleng sumugod sa lugar na ito ng dagat tulad nito. Sa lugar na ito ng dagat, mayroong 100,000 year soul beast. Matamlay na sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Shattered the old demon said, bangungot ang taong ito ay hindi kailanman nagkaroon ng mahabang pasensya, at ang kanyang kalooban ay napakabagbag damdamin, at pagkatapos ay kalag ka rin. Ang iyong mga kaibigan ay nasa panganib. Hindi kita matutulungang iligtas sila, ngunit mayroon akong paraan ngayon. Hayaan kang sumugod sa dagat na ito. Kaya lang, anong paraan, turuan mo ako. Nagmamadaling tanong ni Tang Wulan na parang kumukuha ng straw. Bumantong hininga ang old demon destruction, at nagsabi, ang paraang ito ay lubhang mapanganib, at ito ay maglalagay ng napakabigat na pasanin sa iyong katawan. Gusto mo ba talagang matuto? Kaya lang kung ang isa ay hindi mabuti, ikaw ay nasa panganib na mawala ang iyong kaluluwa. Huminga ng malalim si Tang Wulan, nakikita ko na gusto lang tayong pahirapan ng lumang bangungot, at walang balak na paalisan tayo dito. Patay na ang lahat, kahit papano gusto kong labanan ito, hindi ko kayang panoorin lang ako. Pinahirapan niya ang mga kaibigan niya. Turuan mo naman ako. Tumango ang old demon destruction, kung gayon. Nang makitang ang iyong anak ay may nakatakdang relasyon sa akin, ituturo ko sa iyo ang isang malinaw na landas. Nakikita mo ang piraso ng pagkawasak sa gitna ng Devil Island. Kabilang sa mga piraso ng pagkawasak, ito ay may labis na kakilakilabot na kapangyarihan ng pagkawasak. Ngunit ang napakaharang ay kapag ito ay bumagsak sa mundo, ito rin ay ganap na nawasak ng enerhiya. Sa makatuwid, ang kapangyarihang pumipigil sa pagkawasak ng mga pira-piraso ay hindi kakalat ng marami. Ito ay tiyak na dahil sa mga destruction fragment na ito kung kaya't ang mga islang ito ay nalikha. Ang mga nakapaligid na si spirit beasts ay talagang naaakit ng buhay na enerhiya na kasama ng destruction fragments. Sa madaling sabi, ang mga si spirit beast na ito ay labis na nagugustuhan ng kayamanan. Maaari mo ring madama ang mga benepisyo ng siglang ito. Ngunit sa parehong paraan, sila ay labis na natatakot sa kanilang sariling pagkawasak ng enerhiya na ito. Sa lugar na ligtas, may isang paraan lamang, iyon ay, hayaan kang madungisan ng mga aura ng pagkawasak pagkatapos mong maramdaman ang aura ng pagkawasak. Ang mga si Soul Beast ay natural na magtatago mula sa iyo at sa iyong pisikal na kakayahan, syempre okay na lumangoy ng 30 kilometro. Ngunit, paano ako mahahawaan ng enerhiya ng pagsira ng mga fragment? Umaasa na tumingin si XCXC sa Old Demon Destruction sa harap niya. Binasag ng matandang Diablo ang isang mapait na ngiti at sinabi, ito ay magiging napakasakit at lubhang mapanganib. Kung ang iyong kalooban ay hindi sapat na matatag, ang aura ng pagkawasak ay lalamunan ng iyong kaluluwa at pagkatapos ang iyong katawan. Sa tingin mo ba ay sapat na ang iyong espiritu? Sinabi ni XCXC nang walang pag-aalinlangan, kaya ko. Para kay Yuanan, para sa lahat, kaya kong gawin ang lahat. Pakiusap, turuan ako ng mga nakatatanda. Bumantong hininga ang Old Demon Destruction, kung gayon. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Ang prosesong iyon ay magiging napakasakit. Oo, napakasakit. Nang dahan-daang nilapitan ni Tang Wulan ang fragment ng pagkawasak, papalapit lamang sa loob ng 1 kilometro mula rito, naramdaman niya ang uri ng sakit na sinabi ng lumang pagkasira. Hawak niya ang isang lilang kristal sa kanyang kamay, at ang kakaibang pagbabago ng enerhiya ay nagmula sa kristal, na halos hindi makapagpahina o masala ang ilan sa nakakatakot na aura ng pagsira ng enerhiya. Ngunit kahit na ganoon, ang mapanirang enerhiya ay naging mas maislan at bumuhos sa kanyang katawan pagkatapos na salin.
Yung tipong masakit na pakiramdam na hindi kayang tiisin ng pasensya, parang pira-piraso ang katawan tapos muling pinagsama-sama. Ang prosesong ito ng pagkasira at pagsasanib ay patuloy na paulit-ulit. Isipin mo na lang, anong klaseng pakiramdam kapag nakita mong nasira ang katawan mo. Napakalinaw ng lahat ng mga pananaw, at maging ang pakiramdam ng pagsira at pagsasaayos ng bawat sel ay malalim na nakatatak sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pagpapahirap na ito ay hindi mailalarawan sa mga salita. Kahit nasa determinasyon ni Tang Wulan, palagi siyang sumisigaw. At sa tuwing unti-unting nasisira at naaayos ang kanyang katawan, may bahid ng lilang at itim ang kanyang katawan. Alam ni Tang Wulan na dapat sinisira nito ang aura ng pagkawasak na sinabi ng matandang demonyo. Yungib. Ang bangungot na matandang demonyo ay nagpout, malinaw na pinahirapan mo sila ng mas malupit kaysa sa akin, ngunit mabuti ka pa ring tao. Hindi ito magandang bagay. Ang matandang Diablo ay nabasag at nakangiting sinabi, ito ang pagkakaiba sa pagitan ko at ikaw. Ikaw ay nakatadhana na maging isang demonyo, marahil ako ay maaaring maging isang santo. Utot, umutot. Isa kang taing santo. Kung alam nila na ang kristal ng pagkawasak na ibinigay mo sa kanila ay upang pahusayin ang kanilang pisikal at mental na sensitivity, mararamdaman nila ang pagkakaroon ng sarili nilang sakit ng 10 beses, at magpapasalamat sila sa iyo. Natural na sinabi ng The Old Demon Destroyed, ginagawa ko ito para sa kanilang sariling kapakanan. Tanging sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mga pagbabago sa aking katawan ng husto malalaman ko kung nasaan ang mga limitasyon. Kung ang sakit ay hindi sapat na malakas, at kung ang sakit ay lumalim ng husto, ang katawan ay hindi makayanan ito at direktang bumagsak. Ano ang dapat kong gawin? Ako ay isang mahusay na mabait na tao. Shit. Gusto mo lang silang panoorin na dumaranas ng higit na pagpapahirap. Ang isang buwan ay dapat na halos sapat na upang sirain ang hininga. Hayaan mong gawin ito ng ganito, imposibleng sumipsip ng sapat na walang 3 buwan. Wasakin ang matandang demonyo, hindi mo ito pinapanood ng may kasiyahan. Gumagana talaga. Nang muling humakbang si Tang Wulan sa itim na dagat ng pagkawasak, agad niyang naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan, at ang bilis ng paglunok ng kanyang enerhiya ay makabuluhang nabawasan. At nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng pagsasanib sa nakapalibot na dagat ng pagkawasak. Parang parte nito ang katawan ko. Siyempre panandalian lang ang pakiramdam na ito, kumukupas pa rin ang enerhiya sa katawan, ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Muling lumabas sa dagat ng pagkawasak, sa dagat na puno ng mga kaluluwang hayop sa dagat. Ang sama ng pakiramdam. Natuklasan ni Tang Wulan na ang ilan sa mga mahihinang si Soul Beast ay hindi na nang ahas na lumapit sa kanya, at tanging mga si Soul Beast na may cultivation base na higit sa 1,000 taon ang aatake sa kanya. Ngunit dahil halatang nailigtas niya ang kanyang soul power nang siya ay nasa labas ng Sea of Destruction, natural na makakapit siya ng mas matagal. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakahawak matapos lumangoy ng 1 buong kilometro. Ang pagbabalik kasama ang bangungot na kristal, ito ay isang malakas na kahinaan pa rin. Pero at least nakahanap siya ng pagkakataon. Nakahanap ng pagkakataong lumangoy ng mas malayo sa dagat. Kahit na ayaw niyang bumalik sa paligid ng mga fragment ng pagkawasak pa rin, kailangan niyang bumalik. Ang kakayahang lumangoy sa dagat na ito ay nangangahulugan na sa hinaharap ay maaari niyang dalhin ang kanyang mga kasosyo na umalis sa lugar na ito na parang isang bangungot. Kung gusto mong iligtas ang iyong mga kaibigan, kailangan mo munang maging malakas ang iyong sarili. Sa ganitong kalagayan na muling kinuha ni Tang Wulan ang Crystal of Destruction at pumunta sa paligid ng Destruction Shard. Hakbang-hakbang, maingat na lapitan ang mga fragment ng pagkawasak. Muli, naramdaman ko ang pakiramdam ng sira at muling inayos ang katawan. Ang bloodline ng Golden Dragon King ay marahas na nag-iba-iba sa panahon ng prosesong ito, at naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang chi at pag-agos ng dugo, at hindi masyadong nagbago. Ang lilang itim sa kanya ay naging masiksik habang paulit-ulit niyang nilapitan ang mga pira-pirasong pagkawasak. Sigaw ni Le Zhenghao. Nakaluhod sa isang tuhod, ito ang unang pagkakataon na hindi niya kinaya ang epekto ng pagkawasak. Ang sagradong kapangyarihang taglay niya ay likas na may malakas na pagtanggi sa aura ng pagkawasak, kaya't kapag dinadala niya ang epekto ng aura ng pagkawasak, ang kanyang sakit din ang pinakamatindi. Tumayo ka, kailangan kong tumayo. Xiaoyan, huwag hayaang mawala si Xiaoyan sa kanyang buhay. Kinagat ni Le Zhenghao ang kanyang mga ngipin at tumayo habang unti-unting inaalalayan ang kanyang katawan, humihingal. Bagamat napasigaw na naman siya sa sakit ng kanyang katawan ay mariin pa rin ang kanyang mga mata. Nakakaloka ang katigasan. Umupo si Tang Wulan sa lupa, dahan-daang hinihigop ang pagkasira sa hangin. Hindi niya alam kung ilang araw na ang lumipas. Sa proseso ng matinding sakit, hindi niya maalagaan ang pagsikat at paglubog ng araw. Malakas lang siyang umaasenso. Ang mayamang sigla ng Devil Island ay ang pinakamahusay na suplemento sa katawan. Hindi mo na kailangan kumain dito, basta't araw-araw mong sinisipsip ang masaganang sigla, makakaraos ka. Ang liwanag sa mga fragment ng pagkawasak ay bahagyang nakikita, at isang malakas na aura ng pagkasira ang patuloy na lumabas sa paligid ng katawan ni Tang Wulan. Matapos ang mga araw na ito ng pagpapalalim, unti-unti niyang natuklasan na ang lahat ng kanyang kakayahan ay tila nahawahan ng aura ng pagkawasak.
Ang lahat ng mga espiritong kakayahan ay tila may mas malakas na mapangwasak na kapangyarihan. Maging ang kanyang kadugo na Golden Dragon King ay tila nabahira ng purple at black. Sa bagay na ito, hindi lamang ito tinanggihan ng bloodline ng Golden Dragon King, ngunit hinihigop ito ng banayad. Matagal nang naaatake ni Tang Wulan ang ikasyam na selyo ng Golden Dragon King, ngunit hindi pa niya ito nagawa. Dahil matagal nang ipinaalala ni Old Tang na ang siyam na seal sa likod ay ang pinakamasakit. Sa sandaling masira niya ang ikasyam na selyo, malapit na niyang haharapin ang susunod na siyam. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Gayunpaman, sa proseso ng pagsipsip ng mga mapanirang kapangyarihang ito araw-araw, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang ikasyam na selyo ay nagsimulang lumitaw na sira at basag. Ang mga bitek ay patuloy na kumalat, at siya ay naging mas at higit pa at hindi na ito makontrol. Ang kapangyarihan ng selyo. Sa makatuwid, kailangan niyang pabagalin ang kanyang pag-unlad. Payagan ang iyong sarili na mas mahusay na ayusin at patatagin ang selyo. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang kanyang selyo ay masira sa proseso ng pagsipsip ng aura ng pagkawasak. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa sitwasyong iyon. Sumipsip, sumipsip, sumipsip. Si Shu Lizhi ay lumipat sa direksyon ng pagsira sa mga labi ng hakbang-hakbang. Napakatigas ng kanyang mga hakbang, katulad ng tingin sa kanyang mga mata. Ang katawan ay unti-unting naging ilusyon, pira-piraso at muling naayos na parang mga molekula. Sa sobrang nakakakilabot na sakit, hindi man lang siya sumigaw. Hindi siya makalaban, nakakagawa lang siya ng bonds. Sisigawan lang niya ang pangungusap na iyon, ang mga bonds ay may karne hindi sa mga tupi. Sa tuwing nahaharap sa isang malakas na kaaway, ang kanyang mga kaibigan ay palaging nakatayo sa harap niya. Palaging pinuprotektahan siya ni Sister Xinglan kay Hengjian. Sa tuwing titingnan niya ang liwanag ng bituin na espada na namumulaklak ng maliwanag, palagi siyang nasisiyahan. Gayunpaman, paulit-ulit na ipinaalala sa kanya ng matandang bangungot na demonyo na siya ay isang basura. Oo, hindi ba siya basura lang? Bilang isang lalaki, laging magtago sa likod ng kanyang pinakamamahal na babae. Paulit-ulit na pinapanood ang minamahal na babae na humaharap sa isang malakas na kaaway, ngunit gagawa lang ako ng bond sa likod niya. Ito ay isang malungkot na bagay. Ayaw niyang makatayo sa harap ni Ye Xinglan, kanlungan siya mula sa hangin at ulan, at labanan ng malalakas na kaaway para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya magawa. Hindi niya ito ginawa sa lahat ng oras. Siya ay napakahina at ang kanyang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay napakahirap. Sa malapit lang, maaari kang lumaban gamit ang ilang natatanging kaalaman ng Tang Sect. Ayaw niya nun, ayaw na niya. Nang makuha niya ang ilan sa aura ng pagkawasak, sumugod sa dagat, at binasag ang isang si Soul Beast na may espiritong kapangyarihan na may aura ng pagkawasak, naramdaman lang ni Shu Lizhi na sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataon. Ang aura ng pagkawasak ay parang sandata. Bagamat napakasakit kapag hinihigop ito, ang mapangwasak na kapangyarihang ginawa nito sa wakas ay nagbigay sa kanya ng mas malakas na bisa ng labanan. Siya ay hinahabol ang gayong kapangyarihang panlaban. Gusto kong lumakas, gusto kong protektahan ang kapatid kong si Xinglan. Ayoko nang maging inutil na tao sa paningin ng mga kaibigan ko. Gusto kong maging kapaki-pakinabang na tao. Kahit anong sakit, hindi ko mapigilan ang mga yapot ko. Si Shu Lizhi ay sumulong ng matatag at puwersahang hakbang-hakbang. Paulit-ulit na naapektuhan ng malakas na aura ng pagkawasak ang kanyang katawan. Halos lahat ng matambok niyang katawan ay naging kulay ube at itim. Upang mas mahusay na masipsip ang aura ng pagkawasak, hindi man lang niya ginamit ang kanyang espiritong kapangyarihan upang labanan, ngunit sa halip ay pinakawalan ang kanyang katawan, kahit na aktibong sumisipsip ng pagkasira. Ito ay walang alinlangan na lubos na magpapalubha sa antas ng pagkasira ng kanyang katawan. Ngunit walang pakialam si Shu Lizhi, ang mahalaga sa kanya ay kung maaari siyang maging malakas sa proseso. Maaari mo bang mas bantayan ang iyong kasintahan pagkatapos na ma-promote? Sa wakas, hindi na siya makagalaw, at ang bilis ng pagkabasag at pag-aayos ng kanyang katawan ay umabot na sa sukdulan. Tila tuluyang madudurog ang kanyang kaluluwa sa susunod na sandali, at hindi man lang siya aalis sa marka ng kanyang buhay. Sa sandaling ito, huminto si Shu Lizhi, sumisigaw ng sumpa ng kaluluwa sa kanyang bibig. Isang sumpa ang umalingaw-ngaw sa kanyang bibig, at ang mga bilog ng spirit ring ay umakyat mula sa ilalim ng kanyang mga paa. May karne ang bond pero wala sa plits. Mayroon akong crystal bag. Lumitaw sa kanyang kamay ang crystal clear crystal bag, at hindi siya nagdalawang isip na ipasok iyon sa kanyang bibig. Isang layer ng lens ang lumitaw na parang baluti, na sumasakop sa kanyang katawan. Gayunpaman, nakikita pa rin niya na sa layer ng kristal na iyon, ang kanyang mataba na katawan ay paulit-ulit pa ring nabasag at naayos. Sa susunod na sandali, isang puwersa ng pagkawasak ang dumating, at sinamantala ni Shu Lizhi ang momentum at tumakbo pabalik, nagmamadaling lumabas sa saklaw ng aura ng pagkawasak. Pagkatapos ay agad siyang umupo na naka-cross-leg sa lupa, pumikit at nagmuni-muni. Kinain niya ang crystal bag, siguradong hindi para gamitin ang matatag na kapangyarihan ng crystal bag para ipagtanggol, kundi para gamitin ang isolation power ng crystal armor para tuluyang makulong ang mapangwasak na aura na nalanghap niya sa kanyang katawan para masipsip ito.
Dahil, sa proseso ng kanyang nakaraang cultivation, hanggat umalis siya sa kategorya ng Destruction Aura, ang Destruction Aura sa kanyang katawan ay mabilis na mawawala, at isang maliit na bahagi lamang nito ang mananatili at lumusab sa kanyang katawan. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang kristal na bag, ang karamihan sa aura ng pagkasira ay maiiwan. Siyempre, ang dulot nito kay Shulizi ay sakit na hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa iba, at patuloy na sakit. Gayunpaman, ang kanyang paghahangad ay mas malakas kaysa sa iba. Dahil mas kailangan niya ang kapangyarihang ito, at ang kakayahan na dala ng mapangwasak na kapangyarihang ito. Sa hindi inaasahan, sumimangot ang matandang bangungot na demonyo. Hindi ko inaasahan. Nagulat din ang matandang demonyong nawasak. Kung hindi, ang determinasyon ng mga maliliit na lalaki na ito ay lampas sa aming paghuhusga. Lalo na ang maliit na taong matabang lalaki. Siya ay isang uri ng pagkain na Spirit Master, at ang kanyang kalooban ay napakatibay na talagang hindi ka panipaniwala. Akala ko ay babagsak na siya sa loob ng wala pang 3 buwan. Mukhang minamaliit ko siya. Isa pa, siya ang pinakamalalim sa lahat, na talagang nakakagulat. Napangiti ang matandang demonyong nawasak hehe, mas maganda di ba? Ang sarap talagang pagmasda ng masakit nilang itsura. May isang magandang bagay, bakit hindi mo ako gisingin? Isang mahinang boses ang biglang tumunog. Ang Old Demon Nightmare at ang Old Demon Shattered ay sabay na napalingon at nakita ang isang napakataas na figure. Lunok. Sabay na sigaw ng dalawa. Matandang lalaki din iyon, pero hindi puti, dilaw ang buhok. Para itong lantang damo, at ang kanyang ulo ay kalbo. Medyo baluktot ang matangkad na figure, matanda na at pangit ang itsura, at ang nakakatakot pa ay ang laki ng bibig nito na kapag nagsalita ay mabibiyak pa ang malaki nitong bibig sa likod ng base ng tenga. Nag-iisa kayong nag-e-enjoy sa kasiyahang ito, hindi ito tao. Bumantong hininga ang lumalamon na matandang demonyo sa langit, wala akong pakialam, sa susunod, akin na sila. Gusto kong maramdaman nila ang saya ng paglamon. Parehong nakasimangot ang Nightmare Old Demon at ang Shattered Old Demon, okay, hayaan mong magsaya. Gayunpaman, kailangan mong hintayin na lumangoy sila. Pop! Hinampas ni Tang Wulan ang isang kamay sa dagat, at isang malalim na gasgas ang naiwan sa dalampasigan sa ilalim ng manipis na tubig ng dagat. Muntik na niya itong gamitin, ikiniskis niya ang sarili mula sa dagat hanggang sa lupa. Lie there, ayaw na talaga niyang gumalaw. Ang kanyang katawan ay puno ng lila at itim na aura, ang kanyang mga mata ay nakapikit, at ang kanyang mukha ay mapatla. Halika, dumating sa wakas. Matapos hindi malaman kung ilang beses niya na-absorb ang aura ng pagkawasak, sa wakas ay nagamit niya ang aura ng pagkawasak upang pigilan ang mga si Soul Beast na atakihin siya, at tuluyang lumangoy. Gayunpaman, sa proseso, nakatagpo pa rin siya ng isang napakalakas na si Soul Beast, at inatake pa rin. Kahit siya ay nilamon na rin ng si Soul Beast na iyon. Pero dahil naiini sa kabilang partido ang mapanirang aura sa kanyang katawan, muli niya itong isinuka. Na-spray sa dagat. For more videos, please like, share and subscribe.